Kabanata 381. Natigilan si Akaben, ang balahibo, na maihahambing sa isang tier 5 na kayamanan, ay ang kanyang pinakamasipag na sandata na may kapangyarihan ng demonyo, at ito ay labis na nasira. Sa sandaling ito, si Chiba, ang lahat ng kanyang magagandang balahibo na may matingkad na pulang ilaw, lahat ay nahulog, at siya ay kalbo, tulad ng isang binunot na manok, hindi na ang kaluwalhatian ng kabayanihan na espiritu ngayon, mukhang nahihiya at katawa-tawa. Sa sandaling ito, gusto ni Chiyo na durugan si Chenlei, ngunit dahil sa lakas ni Chenlei, nakaramdam siya ng takot. Sa oras na ito, lumitaw ang isa pang figure mula sa isa pang daanan. Ito ay isang malakas na angkan ng dagat ng angkan ng Silver Shark. Ang Silver Shark Clan ay maaaring may rank sa top 10 sa Sea Clan, na nagpapakita kung gaano kalakas ang clan na ito. At ang Sea Clan powerhouse na ito ng Silver Shark Clan ay ang pinakamagaling sa clan, at ang kanyang lakas ay napakalakas. Sa sandaling lumitaw dito ang Silver Shark Clan, isang makapangyarihang Sea Clan, ang kapaligiran sa pagitan ni Chenlei at Chiyo ay lumuwag, at ang dalawang panig ay dahan-daang umatras upang mapanatili ang isang ligtas na distansya. Sinulyapan ni Silver Shark sina Chenlei at Chiyo, at naunawaan kung ano ang nangyayari. Tingnan mo na lang ang nabunot na anyo ni Akaben. Tiyak na nagdusa si Akaben. Sa muling pagtingin kay Chenlei, nalaman niyang halos hindi nasugatan si Chenlei, maging ang kanyang mga damit ay hindi magulo, at ang distansya sa pagitan ng dalawang panig ay malinaw sa isang sulyap. Pagkatapos, muling ibinalik ng Silver Shark Clan powerhouse ang kanyang tingin sa Kar-Ape sa itaas ng altar, na may nagninangas na liwanag sa kanyang mga mata. Ang shell na ito ay umiikot sa Marine Clan sa mahabang panahon. Ayon sa alamat, kung sino ang makakakuha ng Kar-Apes na ito ay maaaring maging hari ng angkan ng dagat. Huminga ng malalim ang malakas na Silver Shark at pinakalma ang kanyang pananabik. Hindi madaling makuha ang Kar-Apes na ito. At least sa ngayon, kailangan niyang talunin ang pareho niyang katunggali para maging posible. Sinulyapan ng eksperto ng Silver Shark Clan si Akaben at nakitang nakatingin din si Akaben sa kanya. Itong kaibigan mula sa tribong Silver Shark, paano kung ikaw at ako ay magsanib puwersa para sirain muna ang maliit na sangkatauhan na ito? Ang lahi ng tao na ito ay may di maarok na kapangyarihan. Ito ang iyong at ang aking pinakamalaking kaaway ngayon. Kung hindi tayo sasali, naniniwala akong hindi ikaw ang kalaban nitong celebrity. Panipik. Sa sandaling magsalita si Akaben, nagsimula siyang manalo sa malakas na lalaking ito ng Silver Shark Clan at nais na magsanib puwersa upang harapin si Chenlei. Ang Silver Shark Clan ay isang malakas na tao na takot din kay Chenlei. Hindi niya maintindihan kung gaano talaga kalalim ang lakas ni Chenlei, ngunit alam ng Silver Shark Clan expert sa kanyang puso na hindi siya maaaring maging kalaban ni Chenlei. Ang kakayahang mapasuko ang henyo ng pamilya ng Earth Bear Demon, at mapilitan si Chiyo ng pamilya Holuan sa antas na ito, hindi maisip ang lakas ni Chenlei. Ang Silver Shark Clan, isang malakas na tao, ay lubos na kumpiyansa sa kanyang sariling lakas, ngunit hindi siya nang ahas na sabihin na magagawa niya ang hakbang ni Chenlei. Ngayon, gumawa ng panukala si Akabe na sumali, at agad na inilipat ang Silver Shark Clan powerhouse. Ang magsanib puwersa para patayin muna si Chenlei, pagkatapos ay harapin ang Akaben, ay mas madali kaysa sa pakikitungo kay Chenlei ng mag-isa. Sa pag-iisip nito, tumanggo ang malakas na Silver Shark at sinabing, "Okay, pagkatapos ay magkapit kamay tayo at paalisan muna ang mga celebrity na ito." Sinabi ni Akaba, kung ito ang problema, pagkatapos ay patayin. Pagkatapos magsalita, ang mga mata ni Chiyo ay sumambulat ng matinding liwanag, at ang isang stream ng magulong apoy ay lumabas mula sa kanyang bibig, tulad ng nagliliyab na magma, na nagdadala ng hindi mapaglabanan na alon ng init, at pagkatapos ay inatake si Chenlei. Kung tungkol sa malakas na lalaking ito mula sa angkan ng Silver Shark, winigiwi din niya ang pilak na sibat sa kanyang kamay. Sa dulo ng mahabang sibat, may mga alon ng lumilipad na mga pattern ng tubig, at ang tunog ng malalaking alon sa dagat ay lumundag sa kawalan. Ang pangkalahatang paraan ng pagbaril ay nakatutok sa penetration at sharpness. Gayunpaman, ang pamamaraan ng sibat ng angkan ng pilak na peteng ay parang isang makalangit na ilog na bumabagsak mula sa siyam na langit, na may dalang napakalakas na kapangyarihan,
tulad ng isang kabayong tumatakbo, na parang ang pagtulak ng isang piraso ng dagat ay parang umaasenso, at ang pangkalahatang kalakaran ng kataas-taasang gumagawa, ang mga tao ay nakakaramdam ng labis na desperado. Ang Silver Shark Clan powerhouse na ito ay nag-shoot lang ng kaunti, na nagpapakita ng higit na kapangyarihan, at ito ay dulo lamang ng iceberg ng tunay na lakas ng Silver Shark Clan. Sa pagharap sa pinagsamang pag-atake ng dalawang powerhouse na Akabane at Silver Shark, hindi natakot si Chen Laisi. Ang asul na liwanag sa kanyang katawan ay kumikinang. Ang kanyang katawan. Ito ay isang karagdagang ebolusyon ng Blue Star Vortex Art. Matapos gamitin ang Blue Star Vortex Art ng ilang sandali, si Chen Lei ay nagkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa Blue Star Vortex Art, at nagawa niyang gamitin ang mas malakas na kapangyarihan ng Blue Star Vortex Art. Ang Aura Evolution ng Biloo Tung Tian Gangsha's Biloo Battle Armor ay isa pang gamit na ipinakilala ni Chen Lei. At ang asul na battle armor na ito ay ilang beses na mas malakas kaysa sa depensa ng isang simpleng blue light na kurtina, at maaari itong gawing mas nababaluktot at maliksi. Ang katawan ni Chen Lei ay natatakpan ng Jade Battle Armor, ang kanyang kaliwang kamay ay ang Great Desolate Fulong Fist, ang kanyang kanang kamay ay ang Nine Heavens Jade Sword Art, at parehong nakilala ang umaataking mga eksperto sa Chiyo at Silver Shark. Boom! Ang kamao ng dawang fulong ni Chen Lei ay puno ng asul na liwanag, direktang sumasabog sa magulong agos ng apoy na iniluwa ni Chiyu, at biglang nag-spark sa lahat ng direksyon, at ang magulong agos ng apoy ay direktang tinamaan ni Chen Lei. Kahanga-hanga. Sunod, naikuyom ni Chen Lei ang kanyang kamao, at isang matalim na suntok ang bumagsak sa katawan ni Chiyo. Nawalan ng depensa ng maliliwanag na balahibo, ang lakas ng depensa ni Akabane ay nabawasan sa pinakamababang antas. Sa ilalim ng suntok na ito, biglang nahati ang katawan ni Akabane at nabali ang kanyang mga buto. Sa kabilang panig, nalampasan ni Chen Lei ang pinakamataas na momentum na dala ng baril, ang malakas na tao ng Silver Shark Clan, gamit ang 9 na araw na Blue Sword Technique. Ang Nine Heavens Jade Sword ay sobrang pino. Kahit na ang paraan ng baril ng Silver Shark Clan ay makapangyarihan, hindi ito walang mga pagkukulang. Ang Nine Heavens Jade Sword ay idinisenyo upang mahanap ang mga bahid at pag-atake nito. Kahit na ang paraan ng baril ng Silver Shark Clan ay may walang katapusang kapangyarihan, ginagamit pa rin ni Chen Lei ang 9 na araw na Blue Sword Technique upang lutisin ito ng patong-patong gamit ang Oxlos Method. Sa huli, ang espada ay tumama sa Silver Shark Clan powerhouse hawakan ang mahabang sibat, baril sa itaas ng dulo. Ang Silver Shark Clan, isang malakas na lalaki, ay biglang nakaramdam ng dalisay at napakadalisay na layunin ng espada, direktang umaatake sa kanyang braso sa pamamagitan ng pilak na sibat sa kanyang kamay. Ang matalim na kapangyarihan ng espadang ito ay walang cap-oras. Sa pamamagitan ng mahabang sibat, diretso itong tumagos sa depensa ni Yuan Qi sa labas ng kanyang katawan, sumugod sa kanyang kamay na may hawak na sibat, at isang pagsabog ng dugo ang lumabas, direktang nasugatan ang kanyang braso, may sugat na kasing haba ng isang ruler at napakasama malalim sa buto. Lihim na nagulat ang malakas na lalaki ng Silver Shark Clan. Alam niyang malakas si Chen Lei, ngunit hindi niya akalain na magiging ganoon kalakas ito. Isang galaw lang ang nagpilit sa kanya at kay Chiyo na bumalik at nasugatan silang dalawa. Gayunpaman, mukhang komportable at relaxed si Chen Lei. Nagkatinginan sina Silver Shark at Akabane, at naabot nila ang isang tacit understanding sa isang iglap. Ang lakas ni Chen Lei ay lubos na lumampas sa kanilang mga inaasahan. Kung hindi niya kailangang laruin ang kanyang mga whole card, malamang na makaligtaan nila ang pagkakataong ito laban sa langit. Kapag naisip ko ito, ang powerhouse ng Silver Shark Clan at ang mga mata ni Akabane ay namumula, at hinding-hindi mangyayari ang ganoong bagay. Halos magkasabay na umungal ang Silver Shark Clan powerhouse at Akabane, at bawat isa ay gumamit ng malalakas na whole card para i-slash kay Chen Lei. Para sa carapace na iyon, desperadong nagsimula ang Silver Shark Clan powerhouse at si Akabane. Kabanata 382. Ang tunay na diwa ng makapangyarihang Silver Shark Clan ay bumalot sa kanyang katawan, at ang mga layer ng Dark Blue Evil Aura ay lumabas, na nagdadala ng walang katapusang Water Attribute Aura, at ang buong hall ay halos nabasa. Sa buong katawan ng makapangyarihang Silver Shark Clan,
Isang malaking whirlpool ng dagat na may radius na 10-10 ektarya ang lumitaw mula sa manipis na hangin. Ang vortex ng karagatan na ito ay tila may kapangyarihang sirain ang kawalan, at biglang naramdaman ni Chen Lei na ang gravity sa paligid niya ay tumaas ng 12-dosenang beses, na nagpabigat sa kanyang katawan. Tungkol naman kay Akabe, gumawa siya ng malakas at mahabang huni, at suso ng apoy ang nasusunog sa kanyang katawan. Ang apoy na ito ay pumailan lang sa langit, umabot ng daan-daang talampakan, na nagpamukha kay Akabe na siya ay ipinanganak sa apoy, at ang matingkad na mga balahibo na natanggal sa kanyang katawan ay talagang tumubo pabalik sa bilis na nakikita ng mata. Sa isang kisap mata, kinaladkad niya ang isang mahabang matingkad na pulang balahibo, ang kanyang mga mata ay parang electric red na balahibo, parang muling isilang, naglalabas ng napakalakas na aura, nakatayo sa kalangitan. Dahan daw ang pinapaypayan ang dalawa na nababalot ng matingkad na pulang balahibo, pakpak. Habang pinapakpak ni Akabe ang kanyang mga pakpak, ang mga kumpol ng pulang bowl ang apoy na kasing laki ng mangkok ay lumitaw mula sa manipis na hangin, siksik na nakaimpake, at sa isang kisap mata, sila ay natatakpan ng husto sa kawalan, na sumasalamin sa kalahati ng kalangitan na madilim na pula, at isang alon ng init, tumawid sa mga tao. Boom! Biglang, libo-libo sa mga bowl ang apoy na ito ang halos sabay-sabay na pumutok patungo kay Chen Lei, na binabaybay ang isang matingkad na pulang tilapon sa hangin, at ang mundo ay halos makulayan ng pula. Sa isang kisap mata, ang temperatura dito ay napakataas. Maaaring mag-finance at magbenta ng bakal. Sa kabilang panig, ang makapangyarihang Silver Shark Clan ay naglunsad din ng isang lore. Ang malaking petang na may haba ng katawan na higit sa 100 talampakan at ang buong katawan ay binago ng aura ng purong bughaw na gangsya, mula sa dagat na napapaligiran ng Silver Clan ng petang. Tumalon sa whirlpool, dala ang kapangyarihang sirain ang langit at sirain ang lupa, niyanig nito ang kawalan at sumugod kay Chen Lei. Ang dalawang kaalaman na ito ay ang pinakamalakas na pag-atake ng Akabe Clan at ng Silver Shark Group. Masasabing papatayin nila si Chen Lei sa isang iglap. Naramdaman ni Chen Lei ang sukdulang presyon. Maging ito ay Akabe o ang Silver Shark Powerhouse, sila ay walang katulad na mga henyo. Sabay-sabay na umatake ang dalawa, kahit siya iyon, hindi siya naglakas loob na maghintay, yun. Nagbago din ang ugali ni Chen Lei sa oras na ito. Ang kanyang mahabang buhok ay naging purple gold sa isang kisap mata. Sa kanyang mga mata, mayroong hindi mabilang na mga ron ng kidlat na nagniningning sa paligid niya, isang napakalaking dagat ng kulog ang lumitaw mula sa manipis na hangin at sa itaas ng kanyang ulo, ang madilim na lilang kulog na ulap ay nagsimulang magtipon, na sumasakop sa isang lugar na daan-daang ektarya. Sa loob ng madilim na purple thundercloud, walang tigil na kumikislap ang siksik na electric light, at may mga pagsabog ng dumadagandong na tunog, na umalangaw-ngaw sa kalangitan. At sa umaalo na dagat ng kidlat sa tabi ni Chen Lei, isang malaking figure ang lumalangoy sa dagat ng kulog, ang figurang iyon ay bahagyang nakikita, na tila naglalaman ng walang katapusang kamahalan. Sa sandaling ito, hindi itinago ni Chen Lei ang kanyang awkwardness, ngunit direktang ginamit ang pinakamahusay na Lady Jing exercises. Bagamat si Chen Lei ay nagtanim ng 9 na araw, ang oras ng pagtatanim ay masyadong maikli, at ang Lady Jing na kanyang nilinang ang kanyang pinakamatibay na lugar. Nahaharap sa kombinasyon ng Akabe at Silver Shark, sa wakas ay ipinakita ni Chen Lei ang kanyang nakakatakot na bahagi. Sa sandaling ito, si Chen Lei, na may kulog na nakabitin na nakabaligtad, kulog na dagat na umaalingaw-ngaw sa lahat, kidlat ron na kumikinang sa kanyang mga mata, mukhang isang Diyos na naliligo sa kidlat, ang kanyang momentum ay napakalakas. Ikinumpas ni Chen Lei ang kanyang kamay at kinurot ang isang selyo, at ang malalaking kulog at kulog na dragon ay sumugod palabas mula sa dagat ng kulog sa buong katawan niya. Ang kulog at kidlat na dragon na ito, na ang mga kaliskis nito ay kitang-kita sa buong katawan, ay nagniningning sa electric light, at ang dalawang mata nito ay parang mga kampanang tanso, na lumilipad. Ang nakasisilaw na liwanag ng nyebe ay gumawa ng tunog ng isang natigil ang pag-awit ng dragon, at sa kalangitan na puno ng kidlat, ito ay mabilis na sumugod patungo sa malaking asol na higanteng petang. At isang malaking bote ng kulog at kidlat ang lumitaw sa kulog na ulap sa kalangitan. Ang bibig ng bote ay pababa at napakalalim.
Napapaligiran ng mga rune ng kidlat, naglabas ito ng napakalaking kapangyarihan at lubhang kaakit-akit. Boom! Sa isang malakas na tunog, ang malaking asul na petang ay tinamaan ng parehong kulog at kidlat na dragon. Ang asul na petang, tulad ng isang napakarupok na bula ng hangin, ay sumabog sa isang iglap. Nawasak. Tungkol naman sa bote ng treasure sa langit, tila may kidlat na puyo ng tubig na lumilitaw sa bakana ng bote, dahan-daang umiikot, at hindi mabilang na matingkad na pulang bowl ang apoy na rumaragasang patungo kay Chenlei ang natanggap ng bote ng kayamanan na ito, pagkatapos ng isa pa. Huwag manatili. Kasunod nito, bumaligtad ang kidlat na puyo ng tubig sa bakana ng treasure bottle na ito, at isang lilang pulang sinag ng liwanag ang bumaril mula sa bibig ng bote. Sa isang kisap mata, sa layo na libu-libong metro, tumama sa volley at tumayo sa hangin sa itaas ng apoy ni Akaben. Naramdaman na lamang ni AKAU ang isang malaking krisis na paparating, at nagpakawala siya ng isang malakas at mahabang sigaw, at ang apoy sa buong katawan niya ay tumaas, na hamarang sa kulay yulang pulang sinag. Kaya lang masyadong malakas ang purplish red light beam. Ang pulang ilaw na pumailan lang sa langit ay madaling napasok ng mapurol na pulang sinag. Pagkatapos, ang sinag ng liwanag na ito ay tumama kay Akaben. Isang napakatalim na sigaw ang lumabas sa bibig ni Akaben. Ang kanyang buong katawan ay napapalibutan ng mga pagsabog ng lila at pulang electric light, at hindi mabilang na mga electric arc ang lumiwanag sa kanya. Ang matingkad na bagong balahibo ay muling pinaso, ang buong katawan ay parang itim na uwak. Kasabay nito, ang bango ng karne ay kumakalat sa hangin, na ginagawa itong pagnanasa. Ang ginamit ngayon ni Chenlei ay ang mga kabanata ng Lady Jing Baoshu at ang Bottle Seal ng Thunder Emperor at ang True Dragon of Thunder at Lightning Baoshu. Maging ito ay ang Lady Bottle Seal o ang Thunder and Lightning True Dragon Mantra, si Chenlei ay maaaring gumamit ng pambihirang kapangyarihan kapag siya ay nasa Ningyuan Realm. Gayunpaman, sa oras na iyon, si Chenlei ay talagang nagagamit lamang ang kapangyarihan ng dalawang kayamanan na ito. Masasabing sa oras na iyon, ang dalawang kayamanan ay hindi nagpakita ng kahit 1% ng kanilang kapangyarihan. Sa oras na ito, si Chenlei ay isa ng master ng Evil Realm. Sa paglalim ng cultivation, tumataas din ang kapangyarihan ng Lady Aquarius Seal at Lightning True Dragon Mantra. Higit pa rito, sa huling buhay nilinang ni Chenlei Jing si Lady Jing, walang sinuman ang makakapagkumpara kay Chenlei sa mga tuntunin ng pag-unawa sa pamamaraan, at walang sinuman ang maaaring makipagkumpetensya sa kanya sa mga tuntunin ng kapangyarihan ng kayamanan. Bagamat malakas sina Chiyu at Silver Shark, hindi sila kapantay ni Chenlei, na nagpakita ng kanyang tunay na lakas. Sa oras na ito, ang purplish red light beam sa lugar ni Akaben ay ang kapangyarihan ng bowl ang apoy na ipinadala ni Akaben mula sa Aquarius Lady Seal, pagkatapos na sumanib sa enerhiya ng kidlat, ito ay inilabas pabalik. Matapos ang pag-iisa ng Lady Bottle Seal, ang kapangyarihan ng trick na ito ay tumaas ng ilang beses, na naging isang tunay na haligi ng kulog at apoy. Tinamaan si Akabe ng isang haligi ng kidlat at apoy kahit na siya ay nasa isang napaka-espesyal na estado ng stimulating potensyal sa oras na ito, siya ay malubhang nasugatan, at maging ang kanyang katawan ay inihaw sa pamamagitan ng haligi ng kidlat at apoy. Ang makapangyarihang Silver Shark Clan sa kabilang banda ay tinamaan ng Thunder at Lightning True Dragon Spell, at ang pinsalang natamo nito ay hindi bababa sa Akabe. Matapos wasakin ng malaking kulog at kidlat na dragon ang asul na petang, ang natitirang prestihiyo nito ay nanatiling hindi nabawasan, at malubhang nasalikop ang Silver Shark Clan powerhouse na ito. Pagkatapos, ang kulog na tunay na dragon ay sumambulat na may hindi mabilang na mga ilaw na dekuryente, na sumabog ng husto, at walang katapusang mga ilaw ng kuryente ang kumikislap, halos bamaha sa buong bulwagan. Kabanata 383. Nang mawala ang walang katapusang liwanag ng kulog, ang napakalakas na Silver Shark Clan powerhouse, ang kanyang buong katawan ay parang uling, na may itim na usok na tumataas, ang kanyang balat ay tumalsik, at ang kanyang mga laman loob ay halos mapasok ng malakas na kidlat. Sa oras na ito, parehong si Akaben at ang Silver Shark Clan ay malubhang nasugatan, at isang hininga na lang ang natitira. Si AKAU at ang Silver Shark Clan, mga makapangyarihang tao, ay nakadama ng hindi maipaliwanag na kalungkutan sa kanilang mga puso.
Hindi nila inaasahan na magiging ganito kalupit si Chen Lei sa isa't isa. Si Chen Lei, na nagpakita ng kanyang tunay na lakas, ay parang isang hari, iniwan silang walang anumang pagtutol. Tiningnan ni Chen Lei ang mga powerhouse ng Chiyu at Silver Short Clan, nang walang kahit kaunting soft-heartedness. Sa isang pitik ng kanyang daliri, dalawang sinag ng kidlat ang lumipad at dumapo sa mga powerhouse ng Chiyu at Silver Short Clan. Boom! Boom! Sa dalawang malakas na ingay, sumabog ang katawan ng makapangyarihang pulang balahibo at pilak na petang, na naging ambon ng dugo at buto, ganap na patay. Hindi na tiningnan ni Chen Lei si Chiyu at ang Silver Short Powerhouse, dahil tiyak na ang kanilang katapusan. Sa oras na ito, itinuon ni Chen Lei ang kanyang paningin sa carapace sa itaas ng altar. Itinala ng carapace na ito ang Daoist inheritance ng sagradong hayop na si Xuanwu. Ito ay isang bihirang kayamanan. Masasabing dumating si Chen Lei sa pinakamalaking layunin ni Xuanwu Dangfu. Ang figure ni Chen Lei ay naging electric light at nagmamadaling pumunta sa altar para kunin ang carapace sa kanyang mga kamay. Nang si Chen Lei ay nasa himpapawid, sa likod niya, nagkaroon ng nakakatakot na alulong, at ang kawalan ay yumanig ng marahas. Nakaramdam ng matinding pananakit si Chen Lei sa kanyang likod, at mayroong isang napakalakas na malakas na lalaki na bumaril sa kanya sa likod para patayin siya. Ang mga paa ni Chen Lei ay kumikislap sa electric light, gumalaw ng ilang kilometro, at pagkatapos ay iniwasan niya ang malakas na suntok. Lumingon si Chen Lei sa gilid at nakita ang 12-dosenang malalaking gal-ami na madilim at malamig na parang mga banal na tanikala na dumaraan. Ang 12-dosenang madilim at malamig na gal-ami na ito ang naglunsad ng biglaang pag-atake kay Chen Lei. Tumingin si Chen Lei sa may-ari ng mga gal-ami, at natagpuan ang dalawang malalakas na lalaki ng Black Hanzang Clan, na nakatingin kay Chen Lei ng may malamig na mga mata. Isa sa makapangyarihang angka ng He Hanshang ay tumingin kay Chen Lei na may labis na malungkot na tingin, na para bang mayroon siyang matinding puot kay Chen Lei na hindi niya malutas. Sa katunayan, ang mga He Hanshang Clan powerhouse na ito ay labis na kinasusuklaman si Chen Lei. Ang makapangyarihang He Hanshang Clan na ito ay isang si-clan na gumagamit ng mga human clans bilang mga bato sa harap ng Xuanwu Cave Mansion para humingi ng direksyon. Habang nagmamadali sa Xuanwu Dangfu, minsang inatake ng mga si-clan powerhouse na ito si Chen Lei, sinusubukang **** ang mga Xuanwu token sa kanilang mga kamay, ngunit pinutol ni Chen Lei ang ilang malalaking gal-ami. Sa makatuwid, itong mga He Hanshang Clan powerhouse, na tumitingin kay Chen Lei, ay may napakalaking puot. Sa tabi ng makapangyarihang Black Hanzang Clan na ito, may isa pang makapangyarihang Black Hanzang Clan na nakatayo sa tabi niya. Itong Black Cold Chapter Clan powerhouse, ang hiningang ibinubuhos ay mas malakas, nakatayo doon, tulad ng isang mabangis na Diyos, na nagpapalabas ng nakakatakot na mapilit na aura. Ngayon lang, ang mas malakas na Black Hanzang Clan na ito ang bumaril kay Chen Lei. Hey Meng, ito ba ang sangkatauhan na Samaira sa gal-ami mo? Sabi ng isang mas malakas na Black Hanzang Clan powerhouse. Oo, Master, aksidente akong nasugatan niya sa oras na iyon. Sabi ni He Meng sa mas malakas na He Hanzang na nagdidikta sa Master. Si He Meng, na kasing lakas ng isang utusan, ay talagang isang alipin, at kung gaano kahanga-hanga ang pinagmulan ng amo ni He Meng. Nandito ako para sa'yo, maaari mong gawin iyon saglit, marahil. Sabi ng itim na master sa malamig na boses, nang walang kaunting mood swings, nakatingin kay Chen Lei na parang nakatingin siya sa isang walang buhay na bagay. Nang inag ang puso ni He Meng, alam na nagsasalita ang kanyang amo sa ganitong tono, tiyak na nagalit siya ng husto, hindi siya ng ahas na suwayan ang kalahati nito, at sinabing, magagawa ito ng mga nasasakupan. Pumunta ka. Ang mga salita ni Master He Meng ay maikli, at siya ay medyo nakaayos. Kinuha ni He Meng ang kanyang order, at sa galit na galit, ang kanyang katawan ay biglang naging isang malaking itim na halimaw na libu-libong metro ang laki. Ang katawan ay natatakpan ng malalaking gal-ami na may mga tinek. Mayroong daan-daang mga ito, marami. Ang harap na dulo ng bawat malaking gal-ami ay may malaking bibig na may palanggana ng dugo na may matalas na pangil. Ang mga matutulis na pangil na ito ay patong-patong. Kung nakagat, maaari mo itong nguyain kaagad.
Ito ang tunay na anyo ng pakikipaglaban ng Black Hanzang Clan. Matapos lumitaw ang fighting form, ang lakas ng labanan ng Black Hanzang Clan ay ilang beses na mas malakas kaysa sa normal na anyo. Sa ordinaryong anyo, itong He Hanshang Clan powerhouse na pinangalan ng Heimeng ay napakalakas, at kayang makuha ang mga henyong celebrity sa kalooban, upang ang mga genius celebrity ay walang anumang pagtutol. Ngayon, naging isang fighting form, ang makapangyarihang Black Hanzang Clan na ito ay nagpapalabas ng kamanghamanghang kapangyarihan, tulad ng isang malaking halimaw, na malamig na nakatingin kay Chenlei. Hoy! Sa isang sigaw, 12-12 ng malalaking galami ang sumayaw ng pabalik-balik sa hangin, biglang umunat ng diretsyo, tulad ng isang sibat, tumusok sa kawalan at tumusok patungo kay Chenlei. Bukod dito, ang mga dulo sa harap ng 12-12 ng malalaking galami na ito, 12-12 ng mga palanggana ng dugo ay bumukas ng malawak, at ang mga pangil sa loob ay natatakpan ng malamig na liwanag, at si Chenlei ay kailangang lunukan ng direkta. May malademonyong tunog na sumisipol sa kawalan, na gumugulo sa isipan ng mga tao. Alam ni Heimeng ang lakas ni Chenlei, kaya nang magpakita siya, ginamit niya ang pinakamakapangyarihang paraan, na ipahiya ang sarili sa harap ng kanyang amo. Nakita ni Chenlei ang pag-atake ni Heimeng, nanlamig ang kanyang mga mata, inilabas niya ang kanyang kamao, at bumaril pasulong. Ginamit pa rin niya ang dawang fulong fist, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya itinago ang kanyang mga kamay, at direktang ginamit ang kanyang buong lakas upang sirain ang pinakamalaking kapangyarihan ng dawang fulong fist. Ang kamao ni Chenlei ay parang nagsabit ng sungay na antelope at naglalakad sa nyebe ng walang bakas, nang walang kaunting pakiramdam ng biglaan. Ang kapangyarihan ng kanyang kamao ay lubos na puro, at sa harap ng kanyang kamao, isang banal na liwanag na binubuo ng hindi mabilang na misteryosong mga ron ang nag-spray out, at ito ay direktang sumabog. Sa isang saglit, 12-12 ng malalaking itim na galami lamang na tumusok kay Chenlei ang nakikita. Tulad ng libu-libong taon ng pagbabago ng panahon, nagkapira-piraso at naging pinakamainam na alikabok, na umaabot hanggang sa kanyang likuran. Nagulat si Heimeng, kakaiba at walang katulad na kapangyarihan lang ang naramdaman niya, kaya wala man lang siyang laban, at sumugod siya sa kanya. Ang ganitong uri ng kapangyarihan, tulad ng isang Diyos, ay hindi maaaring labanan. Napuno ng matinding takot ang isip ni Heimeng. Nakikita lamang niya ang 12-12 ng mga galami na sumasabog sa hangin, sa harap mismo ng pintuan ng Xuanwu Dangfo. Ang mga itinapon niya at itinapon ni Xuanwu Dangfo karaniwang ipinagbabawal na pasabugan ang sangkatauhan. Sa katunayan, ang 12-12 ng mga galami nito ay naputol ng higit pa, at kahit na ang pinakamaliit na bahagi ay hindi makita, at sila ay ganap na pulbos. Ang napakalaking puwersa ng kamao na ito ay umindayog sa kawalan, nagtataglay ng isang hindi mailarawang supernatural na kapangyarihan, na pipigil sa kadiliman sa lugar at magpapahirap para dito na makatakas. Boom! Sa huli, makapangyarihan ang kanyang kamao, at direktang sinugod niya ang malaking itim na katawan na libu-libong talampakan ng haba, na nagbuga ng walang hanggan na kapangyarihan. Kabanata 384. Ang ganitong uri ng lakas ng suntok ay hindi kayang labanan ni Heimeng. Kung talagang gusto ni Chenlei na pumatay ng sinuman, ang mga itim na tao ang magdadala ng bigat. Sa harap ng Xuanwu Dangfo, ginamit ni Heimeng ang sangkatauhan upang bumato para humingi ng direksyon, na ikinagalit ni Chenlei. Ngayon, nakilala ko si Heimeng dito, at itong si Heimeng, na hindi alam kung ano ang mabuti o masama, ay binaril si Chenlei. Ito ang sagot sa pangungusap na iyon, kung hindi ka mamamatay, hindi ka mamamatay. Nagpakamatay si Heimeng, kaya walang makaligtas sa kanya. Sa ilalim ng nakamamatay na sakit ni Chenlei, agad na nabasag si Heimeng. Ang malakas na puwersa ng kamao, tulad ng Yangtze River, ay bumuhos sa katawan ni Black Meng, nang walang katapusan. Nakita ko ang isang itim na katawan, na biglang bumukol tulad ng isang bola ng gas, at agad na tumaas ng higit sa 10 beses, at pagkatapos ay sumabog ng isang putok. Nakita ko ang hindi mabilang na itim na pag-ulan ng dugo, tulad ng isang malaking bulaklak na namumukadkad, na dumadaloy sa lahat ng direksyon, at muli, ito ay sunod-sunod na tumalsik. Itim, walang buto. Ang Black Master, na nanliit ang mga mata at malamig na liwanag, ay tumingin kay Chenlei na parang dalawang matalim na espada.
Hinamplas ni Chen Lei ng suntok ang kanyang katulong, na talagang tumama sa kanyang mukha sa kanyang harapan. Agad nagalit ang itim na butiki na likas na mabisyo. Si Haiho, ang may-ari ng Himeng, bukod sa iba pa, ang mga galami ay tumakbo sa kawalan, naglalabas ng malamig na itim na liwanag, at tumungo patungo kay Chen Leidong. Ang lakas ni Haiho ay mas malakas kaysa kay Himeng, at ang mga galami na ito ay 10 beses na mas malakas kaysa sa mga galami ni Himeng. Napakalaki ng itim na leon na ginamit lamang niya ang kanyang mga galami para patayin si Chen Lei. Nang makita ni Chen Lei ang mga galaw ng itim na manok, itinutok niya ito na parang espada at tinamaan ito ng malakas. Ang matalim na liwanag ng espada ay lumipad mula sa kanyang mga daliri, lubhang nakasisilaw. Si Mangman Sword Chi ay naglaslas patayo at dumiretso sa galami na tinusok ng itim na itlog. Ang mga itim na galami ay kasing kapal ng mga bundok, may kantab na itim, at naglalabas ng metal na kinang na napakalakas. Iba talaga ang lakas ni Haiho kay Himeng. Ang kapangyarihan ng mga galami ay hindi kapani-paniwalang mahusay, at tila may kakayahang sirain ang mga bundok ng napakabangis. Ang maliwanag na liwanag ng espada ni Chen Lei ay madaling tanggayin ang 12-dosenang mga galami ni Himeng. Gayunpaman, mahirap makapasok kahit kalahating talampakan lang ng galami ni Himeng ang pinutol nito. At ang puntong ito ng pinsala ay hindi man lang naisip na kumumo sa mamantikal na balat para sa itim na aso na may mga galami na 10-10 metro ang kapal. Ang mga galami ng itim na manok ay kumikibot-kibot, parang magic letigo, na pamitik patungo kay Chen Lei. Sampal, sampal, ang mga galami ng itim na itlog ay tumunog sa hangin, at ang hangin ay agad na nabasag, na nagdulot ng bugzo ng hangin. Ang galami ng itim na aso ay gumalaw, masyadong mabilis at napakalakas, kahit si Chen Lei ay hindi naglakas loob na harapin ito ng husto, ang ilaw ng kuryente sa ilalim ng kanyang mga paa ay kumikislap, nagiging mga after images, umiiwas sa nakatutuwang pag-atake ng itim na aso. Ang itim na aso ay biglang umatake. Gayunpaman, ang bilis ni Chen Lei ay masyadong mabilis. Ang itim na aso ay nagbomba sa lupa ng bulwagan sa kalangitan, ngunit walang isang suntok, nahulog ito kay Chen Lei. Nagalit ito sa itim na butiki, 1, 2, 3, daan-daan. Dama-dami na ang galami na ginagamit ng mga itim na butiki. Sa wakas, ang malalaking galami na ito na nagbubuga ng itim na liwanag ay sumayaw ng ligaw sa itaas ng malaking bulwagan, hindi tinatagusan ng hangin, nag-intertwine sa isang malaking network, at mahigpit na nakakulong kay Chen Lei. Galit na sigaw ni Chen Lei, kumukulo ang tunay niyang diwa. Sa loob ng kanyang katawan, ang tunay na diwa ay kumikinang na may 3 kakaibang kinang, ito ay berde, lila, at ginto. Sa sandaling ito, sa isip ni Chen Lei, isang nagniningning na kasulatan, tulad ng isang bituin, ang umikot sa isip ni Chen Lei. Ang script na ito ay eksaktong Daos na kasulatan na nakuha niya mula sa Biloo Palace, at ito ang pinakamataas na kasanayan na ipinasa ng dakilang emperador Biloo Shenian. Sa sandaling ito, sa ilalim ng pamumuno ng Daos na mga kasulatan, ang 3 kulay na tunay na diwa sa dantian ni Chen Lei ay unti-unting nagsanim. Si dantian ay parang tahimik na kulog, parang may simoy na dumaan, isang tahimik na dagat ng tunay na diwa, bahagyang pamitik. Pagkatapos, ang simoy ng hangin ay unti-unting tumaas, ang buong dagat ng dantian ay nagsimulang mag-alon, at ang mga alon ay lumitaw. Sa huli, parang malakas na hangin at malalaking alon, sa buong Tubok area, kumikidlat at kumulog, malakas ang bagyo, at halos kumukulo. Ang 3 kulay na tunay na diwa, sa ilalim ng bugzo ng hangin ito, ay mabilis na umikot, nagiging isang malaki at magulong puyo ng tubig, umiikot ng pabilis. Sa wakas, ang napakalaking puyo ng tubig na ito ay napakabilis, tulad ng isang higanteng dragon na konektado sa langit at sa lupa, na hinahalo ang buong dantian na dagat ni Chen Lei, at ang walang katapusang tunay na diwa at mga masasamang espiritu ay pinagsama-sama sa malaking puyo ng tubig na ito. Sa sandaling ito, naramdaman na lamang ni Chen Lei ang pagkulo ng dugo sa buong katawan niya, na parang may hindi mauubos na kapangyarihan. Binasag niya ang dawang fulong fist, sumasabog ng husto patungo sa daan-daang napakalakas na galami, naglalabas ng metal na kinang, at nagdadala ng pinakamataas na kapangyarihan.
Boom! Isang sinag ng banal na liwanag ang bumuhos mula sa harapan ng kamao, makinang na parang pilak na buwan. Ang kapangyarihan nito ay walang kapares, at sinira nito ang 12-dosenang malalaking itim na galami na iginuhit patungo dito. Hindi pa rin masyadong masaya si Chen Lei. Sa isang pitik ng kanyang mga daliri, ang makapal na espada ay magaan, malakas, pinaputok ng walang tigil na puwersa, at pinutol pasulong na may hindi mapigil ang puwersa. Ang liwanag ng espada na ito ay tila kayang putulin ang mga bituin sa langit, hatiin ang lupa, at putulin ang langit. Ang kapangyarihan nito ay hindi mapigilan at hindi maarok, at ito ay diretsyong hamampas sa hindi malalampasan na itim na galami. Sheesh! May mahinang tunog sa aking mga tainga, ang malalaking itim na galami na may metal na kinang ay natangay ng liwanag ng espada, at ang mga tuod ng mga paa ay lumipad sa buong lugar, ang dugo ay tumalsik, at ang malaking himaymay na hindi tinatagusan ng hangin ay direktang tumagos, liwanag. Ang itim na itlog ay nagpakawala ng isang matalim at matinis na sigaw, galit na galit, at hindi maintindihan ang nangyayari. Ngayon lang, bagamat malakas si Chen Lei, malayo pa rin siya sa kanya. Napagtanto na siya ay ipinanganak sa sagradong bundok sa ilalim ng dagat mula pa noong siya ay bata. Ang sagradong bundok na ito ay nagtataglay ng makapangyarihang banal na kapangyarihan, at siya ay lumaki sa ilalim ng pagpapakain ng makapangyarihang banal na kapangyarihang ito mula noong siya ay bata pa. Ito ang uri ng banal na kapangyarihan na ginawa ang kanyang lakas na higit na nakahihigit sa kanyang mga kapantay. Sa buong angka ng Heihanshan, sa parehong henerasyon, iilan lamang ang malalakas na tao na inaalagaan din ng mga Diyos, na maaaring makipagkompetensya sa kanya. Ngayon lang talaga niya naramdaman na si Chen Lei ang pinipigilan niya basta matagal, siguradong masasakal si Chen Lei ng mga galami niya, o kaya'y diretsyong lulunok. Ngunit ngayon, paano ito mangyayari? Siya ay ipinagmamalaki na ang malakas na katawan na pinangangalagaan ng mga Diyos ay tila napakarupok, kahit si Chen Lei ay hindi makayanan ang anumang pag-atake. Iniisip pa rin ni Hailey ang palaisipan na nagpagulo sa kanya, ngunit si Chen Lei ay ganap na baliw. Si Chen Lei ay bumaril na parang bulalakaw, bawat suntok ay umalangaw-ngaw sa mundo, bawat espada ay dala ang tula ng Grand Dao, at ang kapangyarihan ay patuloy na tumaas, at ang itim na aso ay natalo ang mga marka sa Hilaga, Timog, Silangan at Kanluran. Boom! Sa wakas, winalis ni Chen Lei ang kanyang mga paa, at isang malaking piraso ng banal na liwanag ang bumaril mula sa kanyang mga paa, naging isang makinang na silver arc, pinutol ang karamihan sa mga galami, at gumawa pa ng malalim na mga linya sa katawan ng itim na butiki. Mga panloob na sugat, sa pamamagitan ng mga sugat, makikita mo ang mga panloob na organo na namimilipit, at nagising si Haiho. Kabanata 385. Sa oras na ito, natuklasan ni Hailey na sa daluyong ng mga pag-atake ngayon lang, naranasan niya ang pinakamalaking pinsala sa kanyang buhay. Ngayon, daan-daang galami sa kanyang katawan ang halos durugan ni Chen Lei, at 3 kapat ng mga ito ang naputol. Maging ang katawan na kasing tigas ng ginto ay may malalaking galos na sumasakop sa 3 katawan. Ang isa pang 2 katlo, malalim sa mga panloob na organo, ay hamupa, ito ay kakilakilabot. Umuungol, galit na galit si Haiho. Hindi pa siya nakaranas ng ganoong kalaking pagkawala mula sa pagsilang hanggang sa paglaki. Sa itim na katawan ng Liao, lumabas ang itim na usok. Ang itim na usok, tulad ng buhay, ay naglalaman ng makapangyarihang kapangyarihan at naglalabas ng napakayaman na enerhiya sa buhay. Ang umuusok na enerhiya na ito ay isang espesyal na banal na kapangyarihan na nagpalusog sa kanya mula pagkabata at ginawa siyang napakalakas, na nagmula sa sagradong bundok. Matapos ang magandang itim na usok na ito ay sumanib sa katawan ng itim na aso, ang mga nasirang galami ng itim na aso ay lumaki, at naging mas matatag at malakas. Mabilis ding nakabawi ang malalang sugat sa kanyang katawan, at ganap na nakabawi sa ilang paghinga, at maging ang ningning na nagmumula sa mga sugat ay mas malalim. Isang mas maringal na hininga ang nagmula sa katawan ng itim na leon, at ang figure ng itim na leon ay gumalaw at naging anyo ng labanan ng Black Hanzang clan. Gayunpaman, ang anyo ng labanan na binago ni Haiho ay iba sa kay Haimeng. Hindi ganoon kalaki ang anyo ng labanan kung saan binago ng itim na aso, ilang metro lang ang laki.
Ang anyo ng labanan na binago ni Himeng ay orihinal na 1,000 talampakan ang laki. Sa sandaling ito, ang katawan ng itim na leon ay madilim, at ang ningning ng katawan ay damaloy, tulad ng isang malaking itim na hiyas, na naglalabas ng nagniningning na liwanag. Bagamat maliit ang katawan, nilalamon ng hangin ang mga bundok at ilog, nakatayo roon, halos ginagawang hindi matatag ang walang laman. Sa kanyang tagiliran, ang kawalan ay nanginginig ng patong-patong, na parabang ito ay gumuho, nagtataglay ng isang hindi masabi na malupit na aura. Ang kasalukuyang itim na butiki ay halos parang isang nakakatakot na demonyong Diyos. Sa oras na ito, ang dantian ni Chenlei sa kanyang katawan ay nakabawi ng kalmado, at ang malaking puyo ng tubig ay nawala. Sa buong dantian si shaped thunder pool, ang tatlong kulay ng berde, ginto, at purple ay pinagsasama, malinis, tulad ng isang piraso ng dalisay at napakadalisay. Ang baoyo ay karaniwan, malinaw at transparent. Ang iba't ibang anyo sa katawan ni Chenlei ay talagang naglaho, naging pinakadalisay at pinaka-transparent na kulay, maging ang Thunder Dragon gang sa itaas ng kanyang dantian ay isinama sa tunay na diwa. Ang pagbabagong ito ay lampas sa inaasahan ni Chenlei. Kahit sa kanyang nakaraang buhay, hindi pa siya nagkaroon ng ganoong kahanga-hangang karanasan. Gayunpaman, naramdaman ni Chenlei na siya ay mas malakas kaysa dati. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay totoo at totoo, hindi ang kanyang ilusyon. Inangat ni Chenlei ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay parang kay Wang Qingquan, dalisay at transparent, nagtataglay ng hindi maipaliwanag na kakaibang alindog. Itinuon niya ang paningin sa itim na aso, at ang itim na aso ay biglang nakaramdam ng isang kaaway. Daan-daang galami na may nagniningning na jade luster ang nagsayaw ng ligaw. Nabigla si Hailey, katutubo ang ugali niya kanina. Nang bumaling sa kanya ang tingin ni Chenlei, nakaramdam siya ng malaking banta sa isang iglap na tila tumagos sa kanyang kaluluwa. Sa makatuwid, ang itim na aso ay gagawa ng mga nakakabaliw na galaw. Gayunpaman, nang matapos niya ang nakakabaliw na galaw na ito, bigla siyang nabigla, paano siya magkakaroon ng ganoong karahasang reaksyon? Isinama na niya ngayon ang bahagi ng sagradong kakanyahan ng bundok sa kanyang katawan, at damobel ang kanyang lakas. Logically speaking, hindi na niya kailangang matakot kay Chenlei. Pero paano ipapaliwanag ang reaksyon niya ngayon? Ilang sandali pa ay nataranta na naman ang itim na butiki. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ang itim na butiki ay mabilis na namulat, natakot, at nagalit. Hindi niya inaasahan na si Chenlei ay magdudulot sa kanya ng labis na kaguluhan. Nagpasya si Haiho na ihinto ang pag-iisip tungkol sa mga magugulong bagay na ito, at ginamit ang pinakamahirap na paraan upang harapin ang problemang ito. Sa pag-iisip nito, isang itim na dagandong ang umungal, at isang dosenang galami ang tumagos sa kawalan tulad ng mga ilaw ng kuryente, na tumusok patungo kay Chenlei. Ang itim na butiki ay ngayon ay mas maliit at mas mabilis, at ang mga payat na galami nito ay parang bakal na sibat, kahit na libu-libong beses na mas matalas kaysa sa bakal na sibat. Isang dosenang itim na galami, na nakaunat ng tuwid, na may momentum na maaaring tumagos sa lahat, ang mabangis na tumusok sa dibdib at tiyan ni Chenlei. Ang pag-atake ng itim na Leucocephalus ay lubhang mabangis, na may isang dosenang itim na galami, na may dalang nakakatakot na aura, na agad na pinatay. Masasabing galit na galit ang itim na aso kay Chenlei, kaya sa pagkakataong ito ay binaril niya ito, malupit at malakas. Hindi umiwas si Chenlei, nagpasabog siya ng suntok at direktang hinampas ito. Sa pagkakataong ito, sumabog si Chenlei ng isang suntok, at ang hindi pa nagagawang mga piraso sa kanyang harapan, tulad ng malalaking piraso ng salamin, ay nabasag ng sunod-sunod, at ang hindi mabilang na mga piraso ng espasyo ay nagdulot ng kamanghamanghang liwanag, lumilipad sa paligid, nakakagulat. Ang gayong malakas na suntok ay tumama sa 12-dosenang mga galami mula sa pag-atake, at agad na napaatras ang 12-dosenang mga galami, na patuloy na nanginginig. Isang matinding sakit lamang ang naramdaman ni Hailey, na nagmumula sa 1 dosenang galami, at ang sakit ay halos mapaiyak siya. Ang ganitong uri ng sakit na tumatagos sa puso, hindi niya ito naramdaman sa loob ng mga dekada. At ito rin ang nagpagalit sa Black Lion. Ang itim na itlog ay umungal muli, at 12 dosenang mga galami,
tulad ng 12-dosenang mga sibat ng digmaan, ay sumambulat na may nakasisilaw na itim na sinag. Ang itim na sinag na ito ay napakalalim, na may mga misteryosong rune na umiikot, nakakatakot at napakalakas na aura ng pagpatay, nakakamangha. Pagkatapos nito, ang dosenang espesyal na galami na ito ay direktang gumalaw, tulad ng isang itim na tibak sa kalangitan na may hawakan, sila ay direktang pinutol. Ang higit sa isang dosenang espesyal na galami ay mga itim na lilyo na espesyal na ginamit sa loob ng maraming taon kasama ang sagradong Diyos ng bundok. Sila ay tulad ng kanilang sariling mga kayamanan, na may kakilakilabot na kapangyarihan. Mahigit sa isang dosenang espesyal na galami, na naglalabas ng kakaibang ningning, ay nagmula sa pag-atake, at ang malaking puwersa ay winasak ang kawalan. Ramdam ni Chen Lei na ang dosenang espesyal na galami na ito ay may sobrang nakakatakot na kapangyarihan, kahit na tumaas ang kanyang lakas ngayon, hindi siya nang ahas na labanan ito. Sa kamay ni Chen Lei, isang gintong liwanag ang lumiwanag, at isang higanteng mace na may gininto ang liwanag ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang dalisay at malinaw na tunay na diwa ay itinurok sa gintong cudgel. Pagkaraan ng ilang sandali, ang gintong cudgel ay sumambulat mula sa 8 hugis parihaba na gintong anteng-anteng, lumilipad sa palibot ng gininto ang cudgel, na naglalabas ng napakalakas na kapangyarihan. Ito ang Tier 4 na Supreme Golden Cudgel na pinadalisay ni Chen Lei. Mayroon itong 8 beses na critical na strike rune, at ito ang pinakamaginhawang kayamanan ni Chen Lei. Ngayon, sa pagitan ng buhay at kamatayan, ang unang pagpipilian ni Chen Lei ay ang kayamanan pa rin. Ngayon, sa paglilinang ni Chen Lei gang sa ika-6 na palapag ng Evil Realm, magagamit niya ng buo ang buong kapangyarihan ng mahalagang tauhan na ito. Ang 3 pangunahing pamamaraan sa katawan ni Chen Lei ay nagsanib na. Maging ang bughaw na kalangitan na tumatagos sa kalangitan at ang mga kulog at kidlat na dragon ay pinagsama-sama sa tunay na diwa, na bumubuo ng isang natatanging tunay na diwa na hindi pa nakita ni Chen Lei. Sa sandaling ang ganitong uri ng tunay na elemento ay pumasok sa gintong cudgel, ito ay nagtutulak sa gininto ang cudgel, at ang kapangyarihan ng gininto ang cudgel ay tataas ng 100. Isang hindi nakikita at hindi masabi na napakalaking presyon ang bumuhos mula sa gininto ang cudgel, at pagkatapos, na sinamahan ng 8 kritikal na strike anteng-anteng, na may dalang nakakatakot na gininto ang liwanag, ito ay tumama na parang isang tibak na parang langit. Mayroong higit sa 1 dosenang espesyal na itim na galami. Kabanata 386. Dumagundong ang kulog sa lupa, at ang ginto at itim na liwanag ay marahas na nagbanggaan, sumasabog ng walang kapantay na liwanag, at pagkatapos ay sumabog. Sa lugar na ito, ang mga ginto at itim na Diyos ay nagngangalit, umaalon at makapangyarihan tulad ng isang malawak na karagatan, at ang malalaking bitik ay lumitaw ng sunod-sunod sa kawalan, siksik at nakakatakot, na nagpagulat sa mga tao. Ang gintong cudgel at itim na galami ay nagbanggaan ng marahas, at kung ang isang bulkan ay pumutok, ang momentum ay magiging kagulat-gulat. Kapag ang liwanag ay lumabo, makikita na ang gininto ang liwanag ay lumabo, at ang 8 hugis parihaba na gintong anteng-anteng na lumutang ay pinilit na bumalik sa katawan ng mace. Ang 12-dosenang o higit pang napaka-espesyal na itim na galami ng itim na liyo ay natatakpan ng mga bitik, at hindi nila maiwasang mapawi, na nagparamdam ng kirot sa puso ng itim na liyo. Inalis ni Chen Lei ang gininto ang liwanag, at ang lilang liwanag ay biglang nawala. Nang muli itong lumitaw ito sa tabi ng 1 dosenang espesyal na itim na galami ng itim na butiki at dumaan. Ang itim na butiki ay nakaramdam lamang ng matinding sakit. 12 dosenang mga espesyal na galami na pinakain ng mga Diyos ay pinutol. Ang bali ay kasing kinis ng salamin, at walang dugong damaloy. Sa halip, kumikinang sila sa isang pahiwatig ng liwanag na kristal. Noon lang malinaw na nakita ng itim na aso, isang magandang purple gold phoenix, hila-hila ang nakakasilaw nitong liwanag na parang ulan, lumilipad sa himpapawid. Ngayon lang, itong purple gold phoenix ang pumutol ng 1 dosenang espesyal na galami nito. Ang phoenix na ito ay isa ring napakalakas na kayamanan, na siyang purple gold phoenix wing cutter na pino ni Chen Lei. Ang kapangyarihan ng purple gold phoenix wings ay hindi mas mahina kaysa sa golden scepter, at kahit na ang attack power lang ang i-consider, mas malakas pa ito kaysa sa golden scepter.
Ang pinakamahalagang bagay ay ang lilang ginto. Ang mga pakpak ng Phoenix ay lubhang matalim, halos wala ang bagay na iyon. Sa pagharap sa napakalakas na siklan na ito ng Hehanshan clan, masasabi ni Chenlei na nasa kanya ang lahat ng kanyang card. At ang 12-12 ng espesyal na galame ng itim na butiki ay iba sa iba pang galame. Ang ibang galame, gaano man ito karaming beses na nasira, ay maaaring tumubo muli. Ngunit kapag nasira ang 12-12 ng espesyal na galame, imposibleng tumubo muli. Ang suntok na ito ay masasabing nagpawi sa halos lahat ng lakas ng itim na aso, na naging sanhi ng labis na galit ng itim na aso. Ibinuka ng itim na aso ang bibig at nagwisik ng isang itim na kurtina sa kalangitan, ganap na natatakpan ng lugar, at ang buong bulwagan ay biglang hindi nakikita at bumulusok sa ganap na kadiliman. Sa kadiliman, may isang napakalakas na hangin na sumipol, tumama kay Chenlei. Ito ay isa pang talento ng Haiho, na tinatawag na madilim na langit. Kapag naipakita, ang kaaway na nababalot sa madilim na kalangitan ay hindi lamang mabubulag, ngunit maging ang 5 pandama ay haharangan, at maging ang espiritual na kamalayan ay lubhang maaapektuhan. Nanghihina. Sa katunayan, ang madilim na kalangitan ng Dacheng Realm ay maaaring ganap na sugpuin kahit na sa pamamagitan ng banal na kamalayan, na masasabing isang napakalakas na kapangyarihang mahiwagang. Gayunpaman, hindi ito magagawa ng mga itim na butiki ngayon. Ang madilim na langit na kurtina na ipinadala niya ay maaari lamang lubos na magpapahina sa kamalayan at magpapahina sa lakas ng kalaban. Kaya lang, para umabot sa puntong ito, sapat na para sa itim na butiki. Sa mahalagang pamamaraan na ito, maaaring talunin ng itim na leon ang mga kaaway ng maraming beses na mas malakas kaysa sa sarili nito. Sa sandaling ito, ang itim na butiki ay naglalakad sa kadiliman, halos sumama sa madilim na kalangitan, at hindi nagtagal ay dumating sa gilid ni Chenlei, daan-daang galami ang naglalabas ng metal na kinang, na mahigpit na nakadikit sa paligid ni Chenlei. Si Chenlei ay nasa madilim na kalangitan, ngunit sa katunayan, hindi lamang ang kanyang lakas ay hindi limitado sa kalahati, ngunit ang kanyang mga mata at 5 pandama ay hindi hamina. Kung tungkol sa banal na kamalayan, ito ay mas totoo. Sa sandaling ito, ang katawan ni Chenlei ay kumikinang sa isang layer ng liwanag, na humaharang sa pagsalakay ng madilim na kalangitan. Ito ay isang natatanging kakayahan pagkatapos ng pagsasama ng kanyang 3 pangunahing pagsasanay, at si Chenlei mismo ay alam ito sa unang pagkakataon. Kaya naman, kitang-kita ni Chenlei ang mga galaw ng itim na aso, at nang makita niyang pinunasan siya ng itim na aso, binati niya ito ng kamao. Matapos ang pagsasama-sama ng 3 pangunahing diskarte ni Chenlei, ang kanyang lakas ay tumaas ng higit sa 10 beses, at bawat suntok ay may hindi maipaliwanag na pambihirang kapangyarihan. Boom! Sa ilalim ng marahas na pambobomba ni Chenlei, naramdaman lamang ni Haiho ang marahas na panginginig sa buong katawan niya. Ang isang stream ng nakakatakot na kapangyarihan ay patuloy na nag-upload mula sa kamao ni Chenlei, na naging sanhi ng pag-crack ng kanyang katawan at pagkabasag ng kanyang mga galami. Halos mabaliw si Hailey. Paano ito naiiba sa script na naisip niya? Sa ilalim ng kanyang madilim na kalangitan, siya ang dapat na tanging pinuno. Dapat siya ang matalo kay Chenlei, pero ngayon, how is the script turning? Walang pakialam si Chenlei sa depresyon sa puso ni Haiho. Binuksan niya ang dawang fulong fist. Ang mga tigre at tigre ay nagsilang ng hangin, at ang hangin ng kamao ay malakas. Habang lumalaban siya, mas lalo siyang lumaban ng isang hakbang. Boom! Ang kamao ni Chenlei ay natatakpan ng isang layer ng transparent fist light, at hindi mabilang na mga ron ang umiikot dito, na naglalabas ng napakalakas na kapangyarihan na magpapabago sa kulay ng mundo. Ang suntok na ito ay tumama sa itim na galame na hinihila palapit sa kanya ng mabangis. Ang mga itim na galame ay agad na nagkapira-piraso. Pagkatapos noon, si Chenlei ay lumitaw na parang anino sa harap ng itim na aso, sumuntok na parang kuryente, at sa isang iglap ay may daan-daang suntok, lahat ay walang kabuluhan, na binomba ang katawan ng itim na aso na parang itim na bakal. Puff puff! Ang napakalakas na katawan ni Haiho ay gumawa ng tunog na parang hininga, at ang kanyang buong katawan ay napakalakas, na agad na gumawa ng libu-libong mga butas. Ang itim na aso ay parehong natakot, at ang madilim na kalangitan ay tila walang epekto kay Chenlei,
na lubos na nagpanik sa kanya. Ang Dark Sky Curtain ay masasabing pinakamalakas na trump card ng itim na aso. Sa sandaling hindi makontrol ang kalaban, magiging mahirap para sa itim na aso na bumalik. Masayang-masaya si Chenlei sa oras na ito, sumuntok na parang hangin, ang mga anino ng kanyang kamao ay walang katapusan, at natama niya ang daan-daang suntok sa isang iglap, sumasabog ang itim na butiki. Boom! Sa huli, ang itim na itlog ay naging ulan din ng dugo at napunit, nagkalat kung saan-saan. Humph! Nakahinga lang ng maluwag si Chenlei. Ngayon pa lang ay naisipan niyang patayin ang itim na aso. Nagbayad din siya ng mabigat na halaga. Halos maubos ang totoong enerhiya sa kanyang katawan. Ang itim na asong ito ang kanyang kasalukuyang pinakamakapangyarihang kalaban. Tumingin si Chenlei sa paligid. Sa oras na ito, ang buong bulwagan ay puno ng mga lobo, at nagkaroon ng ulan ng dugo at mga buto sa lahat ng dako. Hindi ito isinaalang-alang ni Chenlei, ngunit muling ibinalik ang kanyang tingin sa carapace sa itaas ng altar. Si Chenlei ay bumangon sa hangin at nagwalas patungo sa carapace. This time walang aksidente. Nagawa niyang kunin ang carapace na ito sa kanyang mga kamay. Nang mahulog ang carapace na ito sa mga kamay ni Chenlei, biglang pinutol ng matalim na gilid ng carapace ang palad ni Chenlei, at binasa ng bakas ng dugo ang carapace. Ang carapace na nabahira ng dugo ni Chenlei ay mabilis na lumiit, at sa isang iglap, ito ay kasinlaki lamang ng isang palad. Pagkatapos, ito ay naging isang stream ng liwanag at nahulog diretso sa gitna ng kanyang mga kilay at sa kanyang kaluluwa. Sa oras na ito, sa Soul Sea ni Chenlei, mayroon ding 9 Heavens Tool Soul Blue Bell. Matapos makapasok ang carapace na ito sa Divine Soul Sea, direkta itong nahulog sa Divine Soul Sea ni Chenlei, lumubog sa kanyang Divine Consciousness tulad ng tubig dagat, habang ang 9 Heavens Horcrux Heavenly Blue Bell ay nasuspine sa hangin. Ang Horcrux 9 Heavens Below Bell ay isang Horcrux na inihanda ng dakilang Emperador Below para sa kanyang sarili, ngunit ito ay walang silbi at nakuha ni Chenlei. Itong 9 na araw na asul na kampanilya, hindi ito nagawang durugan ni Chenlei. Gayunpaman, tila may espiritualidad si Jiushan Biluaojong, at itinuring niya ang Soul Sea ni Chenlei bilang sarili nitong teritoryo, at walang mga dayuhang bagay ang pinapayagang salakayin ito. Gayunpaman, nang ang carapace na ito ay pumasok sa Divine Soul Sea, si Jiushan Biluaojong ay hindi nag-react, at kahit na nagkaroon ng mahinang pakiramdam ng takot. Kabanata 387. Siyempre, ito rin ay maaaring ilusyon ni Chenlei, ngunit kahit paano mo ito sabihin, ang carapace na ito ay itinuturing na naibigay na, at ang paglalakbay ni Chenlei ay itinuturing din na katuparan ng merito. Pagkatapos noon, tumingin-tingin si Chenlei sa paligid at umikot sa bulwagan, at nalaman niyang wala ng ibang kayamanan na dadalhin, kaya huminto siya. Sa huli, tinipon ni Chenlei ang lahat ng mga kayamanan na naiwan ng itim na butiki at iba pa sa lupa. Maging ito ay itim na butiki, pulang balahibo o makapangyarihang silver shark, lahat sila ay bihirang mga henyo, at bawat isa sa kanila ay lubhang mahalaga. Sapat na mapagbigay, natural na hindi ito sasayangin ni Chenlei. Pagkatapos noon, nilinang ni Chenlei ang mga kakayahan ng kanyang katawan, umalis sa bulwagan, at pumunta sa ibang mga lugar upang maghanap ng mga pagkakataon. Ang Xuanwu Cave Mansion na ito, ang pinakamahalaga, ay natural na ang carapace na nagtatala ng mana ng Xuanwu Divine Beast. Gayunpaman, ang iba pang mga kayamanan ay magagamit din at hindi dapat hanapin, at si Chenlei ay natural na hindi papasok sa Baoshan at babalik na walang dala. Huwag pag-usapan ang ibang bagay, ito ay ang mahiwagang gamot lamang na nakita niya sa labas ng Xuanwu Dangfo na lumilipad sa hangin. Ito ay isang magandang pagkakataon. Kung mahahanap niya ang mahiwagang gamot na iyon, higit pa iyon. Nag-claim ng ilang buhay. Bilang karagdagan, ang iba pang mga lugar sa Xuanwu Cave Mansion, tulad ng malalaking bundok na matayog sa mga ulap, ay may nagniningning na aura sa mga ito, at halatang may mga dayuhang kayamanan. Mayroon ding 33 palapag na pagoda na may mga hiyas na pinong bituin. Sa pagoda, anong mga kayamanan ang naroroon, o aling pagoda ang pinakamataas na kayamanan? Gayun din, minsang nakita ni Chenlei ang Chaos Chi na dumadaloy sa lugar ng Xuanwu Dangfo. Dapat mayroong isang lihim na lupain doon.
Hindi ko alam kung anong mga kamangha-manghang kayamanan ang nakatago. Sa Xuanchen Cave Mansion, napakaraming misteryosong lugar pa rin ang naghihintay para tuklasin ni Chen Lei. Hindi alam ni Chen Lei kung anong uri ng tadhana ang nakamit ni Baimenman, Song Shuxian at Qin Yi, ngunit ang sigurado ay anuman ang uri ng tadhana, mapapabuti nila ng husto ang lakas ng lahat. Lumipad si Chen Lei, at ilang mga halamang gamot na nakasalubong niya sa daan, madali niyang dinampot at inilagay sa storage ring. Kahit na ang elixir na ito ay hindi kasing ganda ng mahiwagang gamot na lumilipad sa himpapawid, ito ay bihira at bihirang bagay din sa labas ng mundo, at natural na hindi ito mapapalampas ni Chen Lei. Unti-unting lumawak ang larangan ng pangitain, at sa harap ni Chen Lei, lumitaw ang isang malaking pagoda na matayog sa mga ulap, na may mga bituin na nagniningning sa tore. Ang pagoda na ito ay eksaktong nakita ni Chen Lei at ng iba pa noong nasa harap sila ng gate ng Xuanwu Dangfu. Bilang isang mahusay na master-level craftsman ni Chen Lei, masasabi kaagad na ang pagoda na ito ay isang pinakamataas na kayamanan. Ang halaga ng pagoda na ito ay matagal nang lumampas sa limitasyon ng treasure classification sa Xuanchen Continent. Kung tungkol sa grado nito, si Chen Lei ay kasalukuyang hindi maaaring manghusga, ngunit ang tiyak ay isa itong pinakamataas na kayamanan. Bahagyang naramdaman ni Chen Lei, at nagulat na ang pagoda na ito ay walang mga pagbabawal, ibig sabihin, talagang umaasa siya na ang pagoda na ito ay maaaring anihin at pinuhin at magamit bilang kanyang sarili. Sa oras na ito, sa harap ng pagoda na ito, mayroong 7 o 8 figure na puno ng matinding pang-aapi, at bawat figure ay naglalabas ng malakas na pagbabago-bago ng aura. Ang 7 o 8 figurang ito, na mahinang magkaharap at nagbabantay sa isa't isa, ay halatang gustong ilagay ang pagoda na ito sa bag. Ang hitsura ni Chen Lei ay nakabasag ng mahinang balanse, at ilang mga figure ang tumingin kay Chen Lei na may malamig at mabangis na mga tingin. Ang mga darating ay titigil, at ang hindi nakikinig sa babala ay mamamatay. Isang malakas na halimaw na may malaking tangkad, nagpakawala ng malalim na dagendong, at mahigpit na binalaan si Chen Lei. Lumabas ka. Ang nilalang na ang buong katawan ay natatakpan ng ginintoang liwanag, mas direktang sumigaw kay Chen Lei. Tulad ng para sa iba pang mga figure, mayroon ding malakas na hangarin sa pagpatay na bumabalot sa kanilang mga katawan, at si Chen Lei ay nakalok ng mahigpit. Hanggat hindi nakikinig si Chen Lei sa payo, agad nilang papatayin ang mamamatay tao. Si Chen Lei ay tila hindi pa narinig ang mga babala ng ilang tao, at hindi naramdaman ang layuning pumatay na kasing kapal ng kanyang sangkap. Mahina ang hangin, at mabilis siyang naglakad, hakbang-hakbang, patuloy na umaasenso. Sumimangot ang ilang malalakas na lalaki, at ang ilan ay nagpakita ng naiinip na ekspresyon. Si Chen Lei, isang maliit na lahi ng tao, ay napakatapang kaya't naglakas loob siyang pumasok sa kabila ng kanilang babala, na agad na naging sanhi ng pagkamatay ng ilang makapangyarihang tao. Hoy! Isang sinag ng ginintoang liwanag ang lumipad mula sa malakas na lalaki na ang buong katawan ay natatakpan ng ginintoang liwanag, tulad ng pinakamatalim na liwanag ng espada, ito ay mabangis na tumama kay Chen Lei. Ikinumpas ni Chen Lei ang kanyang palad, ang mga daliri ng kanyang palad ay kumikinang na parang jade, tila mahina, ngunit naglalaman ng kamangha-manghang kapangyarihan. Sa ilalim ng kanyang palad, sinampal niya ang gintong liwanag na ito. Boom! Isang malakas na ingay, tulad ng isang bagyo sa lupa, isang marahas na aura ang sumabog sa pagitan ng mga palad at daliri ni Chen Lei, at ang hangin ay marahas. 10 milyong kilo ng mga bato sa paligid niya ang gamulong sa paligid. Makikita na may mga gintong sinag ng liwanag. Napakalakas ng puwersa. Gayunpaman, kahit na ang kapangyarihan ng ginintoang liwanag na ito ay malakas, wala itong silbi kay Chen Lei. Sa malakas na hangin, para siyang pin sa dagat, hindi gumagalaw, kahit ang sulok ng damit niya ay hindi naaangat. Lalong nagalit ang malakas na lalaking nababalot ng gintong liwanag nang makita niya ito. Talagang naglakas loob si Chen Lei na lumaban, na ipinaramdam sa malakas na lalaki na ang kanyang kamahalan ay nagalit. Ang malakas na lalaking ito, na natatakpan ng ginintoang liwanag, ay humakbang pasulong at dahan-daang tumulak patungo kay Chen Lei. Boom! Sa tunog na parang pagpalo ng tambol,
ang malakas na lalaki na ang buong katawan ay nababalot ng ginintoang liwanag, bawat hakbang na nahuhulog, ang nanginginig na lupa ay hindi napigilan ang pagyanig, at isang malakas na presyon ang tumulak patungo kay Chen-Lei. Sa sandaling ito, ang malakas na lalaki na natatakpan ng ginintoang liwanag sa buong katawan, nawala ang ginintoang liwanag sa kanyang katawan, bumungad sa kanyang tunay na mukha, ngunit siya ay isang halimaw na mahigit 30 talampakan ang taas at ang kanyang buong katawan ay kasing ganda ng ginto. Golden Rhinoceros, ang malakas na lalaking ito na nababalutan ng gintong liwanag ay talagang isang henyo sa Golden Rhinoceros clan. Ang angka ng ginintoang rhinoceros, kabilang sa angka ng demonyo, ay tiyak na maituturing na pinakamataas na pinakamalakas na angka ng demonyo, at lubhang maunlad. Ngayon ang buong Golden Rhinoceros clan ay may 2 Demon Saint level powerhouses. Alamin na ang Demon Sage level powerhouse ay katumbas ng dakilang emperador sa sangkatauhan, at ang halimaw na tribo ay talagang mayroong 2 Great Sage level powerhouse, na nagpapakita kung gaano kalakas ang lahi na ito. Ang Golden Rhino na ito ay may katawan na parang gintong hagis. Malakas ang kanyang katawan at napakalakas ng kanyang katawan. Bawat hakbang niya, niyanig ng lupa ang mga bundok, at ang lupa ay tila nalulula at malapit ng wasakin niya. Ang ginintoang rhinocero na ito ay may malamig na mga mata sa oras na ito, puno ng layuning pagpatay. Una niyang natuklasan ang 33 palapag na pagoda na ito. Orihinal na gusto niyang kunin ito, ngunit hindi niya inaasahan na makatagpo ng ilang mga spoiler sa kalahati. Sa huli, nabuo ang isang paghaharap. Nagdulot ito ng matinding galit sa puso ng ginintoang rhino, na nagpipigil ng alon ng galit. Kaya lang, ang ibang makapangyarihang spoiler ay makapangyarihang mga halimaw sa dagat o mga tao, at ang mga gintong rhino na ito ay hindi nang ahas na sabihin na sila ay mananalo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa sandaling ito, isa na namang sangkatauhan na nakaistorbo sa sitwasyon ang tumakbo, at biglang nagalit ang Golden Rhinoceros. Kabanata 388. Direktang ipinadala ng Golden Rhinoceros ang galit na ito kay Chen-Lei. Sa makatuwid, hindi napigilan ng Golden Rhinoceros, at siya ang unang sumalakay kay Chen-Lei. Noong una ay inakala ng Golden Rhinoceros na kaya niyang patayin si Chen-Lei sa isang suntok, ngunit ang hindi niya inaasahan ay may kaunting lakas pa ang celebrity na ito at talagang nakaharang sa kanyang suntok. Ito ay mas kawili-wili. Nagbigay ito sa Golden Rhino ng ideya na patayin si Chen-Lei. Kung hindi talaga kaya ni Chen-Lei ang isa sa mga pakulo niya, hindi ba magiging masaya? Dahil may kapangyarihan ang celebrity na ito, kaya niya itong samahan para magsaya at magalit ang mga Golden Rhinoceros. Magandang ventilasyon. Ang mga gintong rhinocero ay dahan-daw ang naglakad patungo kay Chen-Lei, bawat hakbang ay yumanig sa lupa at yumanig sa mga bundok. Ang 2 mata ng Golden Rhinoceros na demonyo, na may asterisk na pulang ilaw, ay mukhang lubhang malupit na may matinding layuning pumatay. Umuungol, biglang umungal ng malakas ang Golden Rhinoceros at inatake si Chen-Lei. Ang malakas na pagsabog na ito ay ang likas na mahiwagang kapangyarihan ng mga gintong rhino. Napakalakas at maihahambing sa ungol ng leon. Habang ang mga gintong rhinocero ay gumawa ng malaking dagandong, isang puting sound wave ang lumitaw sa kawalan, mabilis na kumalat, at inatake si Chen-Lei. Sa tabi niya, 12 ng malalaking bato na tumitimbang ng 10 milyong kilo na natatakpan ng mga sound wave ay sumabog ng walang babala, na naging pinakamasasarap na pulbos ng bato, isang malawak na kalawakan ng puti. Sa ilalim ng kanilang mga paa, 12 ng malalaking bitek ang biglang lumitaw, at patuloy na lumawak sa malayo, na lahat ay nawasak ng hindi kapani-pani walang kapangyarihan ng Golden Rhinoceros. Si Chen-Lei ay nakatayo sa pwesto, hindi gumagalaw, ngunit isang magaan na kurtina ang lumitaw sa kanyang katawan, iyon ay ang Blue Star Vortex Art. Sa sandaling ito, ang layer ng light curtain na ito ay madilim na asul, transparent tulad ng berdeng kristal, at may napakalakas na mga kakayahan sa pagtatanggol. Ang 3 pangunahing diskarte ni Chen-Lei ay pinagsama, at kahit na ang asul na kalangitan ay tumagos sa kalangitan, kulog at kidlat na dragon, at iba pa isinama sa dantian ng maselang bahagi ng katawan tulad ng isang pole ng kulog, na nagpapalaki ng kapangyarihan nito.
At ginamit ni Chen Lei ang bagong fusion na ito ng tunay na essence power para sirain ang iba't ibang kayamanan, at ang kapangyarihan ay nadagdagan ng ilang beses. Ang Blue Star Vortex Art ngayon ay nakakagulat na makapangyarihan. Bagamat naunawaan lamang ni Chen Lei ang sining na ito sa antas ng kasanayan, ang kapangyarihan na kanyang ginawa ay hindi mas mahina kaysa sa pag-unawa nito sa antas ng Xiaocheng. Ang nasabing pagtalon sa mga ranggo ay nagbigay ng geometric na pagtaas sa kapangyarihan ng Blue Star Vortex Art. Ang puti at malaking sound wave ay tumama sa asul na light curtain. Ito ay napakalakas, na gumagawa ng isang dumadagandong na tunog, at ang lakas ng pag-atake ay napakalakas. Gayunpaman, nang tumayo si Chen Lei roon, para siyang bundok, at ang asul na liwanag na kurtina sa kanyang katawan ay hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Pagkatapos ng ilang paghinga, hindi mabilang na puting sound wave ng reactive power ang nawala sa hangin. Sa mga mata ng Golden Rhinoceros, may mas seryoso. Kinuha ni Chen Lei ang pansamantalang suntok na ito mula sa kanya ng walang anumang ekspresyon, na nagpapatunay na ang kanyang tunay na lakas ay talagang napakalakas. Dahil dito, lalo pang nasasabik ang Golden Rhinoceros, hindi na hinawakan ang kanyang mga kamay, at naging isang gintong rhinoceros na ilang 10 metro ang laki. Sa itaas ng kanyang ulo ay may dalawang malalaking piraso ng ginto na ilang metro ang laki, mahaba, na tila kayang tumagos sa sungay ng rhinoceros. Ang gininto ang rhinoceros na demonyo ay ibinaba ang kanyang ulo, ang kanyang mga sungay ng rhinoceros ay umusad pasulong, tulad ng isang sinaunang higanteng hayop, na dumadagandong sa lupa. Isang walang katulad na momentum ang sumugod patungo kay Chen Lei, upang direktang ibagsak si Chen Lei. Pabilis ng pabilis ang takbo ng Golden Rhino. Sa harap ng sungay ng rhino nito, mayroon pang ang gintong mangkok na liwanag na kurtina. Ito ang abnormalidad ng mga Golden Rhinoceros na tumatakbo ng napakabilis at nabangga sa walang laman sa unahan. Ang elepante ay sapat na upang patunayan kung gaano kalakas ang gininto ang rhinoceros. Si Chen Lei ay nakatayo sa tanging paraan para sumugod ang mga gintong rhinocero, na nakatayo, na parang hindi niya nakikita ang mga gininto ang rhinocero, ang malakas na pag-atake na ito, o na nakita niya ito, ngunit hindi niya ito natanggap. Patuloy na bigyang pansin. Sa layong ilang libong metro, huminga lang ng ilang hininga ang Golden Rhino Demon bago sumugod. Sa dalawang malalaking sungay ng gininto ang rhinoceros nito, isang maningning na gininto ang liwanag ang ibinubuga, at mayroong nakakatakot na pagbabago-bago ng divine energy. Parang kaya nitong ibagsak ang isang malaking bundok. Sa katunayan, ang pag-atake na ito ay talagang isa sa pinakamalakas na pamamaraan ng Golden Rhinoceros. Kapag ang kanyang lakas ay dakila, maaari niyang ibagsak ang langit. Sa makatuwid, ang paglipat na ito ay mayroon ding pangalan, na tinatawag na Lift the Sky. Ito rin ay masasabing isang napakalakas na kayamanan ng Golden Rhinoceros Clan, ang pinakamalakas na nilalang. Ang pag-atake ng gintong rhino ay dumating sa isang kisap mata. Ang nakakatakot na banal na enerhiya sa itaas niya ay agad na nagbasag ng kawalan. Pagkatapos, dalawang malalaking sungay ng rhinoceros na parang ginto, na naglalabas ng gininto ang apoy, ang bumangga sa katawan ni Chen Lei, sa pamamagitan ng. Sa likod ni Chen Lei, isang malaking bato ang tahimik na nag-crack, at 12-12 ng napakatigas na sinaunang puno ang nagkapira-piraso. Ito ay resulta lamang ng kapangyarihan ng demonyo ng gininto ang rhino, na nagdulot ng kakilakilabot na pinsala. Si Chen Lei, na nasa gitna ng pag-atake, ay nakayanan ng napakalaking kapangyarihan. Si Chen Lei ay para siyang nasa gitna ng isang mabagyong puyo ng tubig, at ang napakalaking pressure ay halos madurog siya. Gayunpaman, si Chen Lei ay walang takot, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay hindi nagbago. Ikinumpas niya ang kanyang kamao at hinampas ito ng mahina. Bagamat parang palpak at mahina ang suntok niya, ngunit nang bumangga ito sa dalawang sungay ng rhinoceros ng Golden Rhinocero, isang nakakakilabot na puwersa ang agad na sumabog. Isang malakas na tunog na parang lupa at lupa, isang malaking shockwave na nakikita ng mata, kumalat sa paligid. Daan-daang milyong kilo ng malalaking bato na nakatayo sa paligid ay agad na umangat sa hangin at itinapon sa malayo. Sa katunayan, ang maliit na burol na pinakamalapit sa kanila ay direktang sumabog,
na naging sanhi ng pagbagsak ng mga bato at ulap at pagtilamsik ng mga labi. Ang nakakabaliw na pag-atake ng Golden Rhinoceros Monster pasulong ay pilit na nilabanan ng walang kapantay na puwersa. Hindi lang iyon, ang malakas na puwersang ito ay nagpatambo rin sa kanya ng 12-dosenang hakbang, pagkatapos ay huminto pababa. Sa oras na ito, mayroong daan-daang malalaking bakas ng kuko at parang bangin na puwang sa lupa, ngunit ang mga gintong rhinocero ay hindi makontrol ang sarili nitong lakas sa proseso ng pag-atras, at tumuntong sa lupa. Pagbutas at pagbitak. Ang Golden Rhinoceros ay galit na galit, at binugbog pabalik ng maliit na lahi ng tao. Nakakahiya talaga itong mukha. Hoy! Ang gintong rhinoceros na demonyo ay biglang umiling, at mula sa dalawang gininto ang sungay ng rhinoceros, dalawang gininto ang sinag ng liwanag ang bumaril, nakamamatay at bumagsak, tulad ng dalawang walang kapantay na mga ilaw ng espada, at mahigpit na tumama kay Chen-Lei. Biglang nahati ang lupa sa dalawang napakapinong bitik sa likod ni Chen-Lei, isang maliit na bundok ang direktang napasok ng dalawang gintong sinag ng liwanag. Malamig na umungol si Chen-Lei, ang kanyang katawan ay kumikinang na may isang asol na liwanag na kurtina, na tumatakip sa kanya na parang asol na kalangitan, at lumalaban sa dalawang gininto ang sinag ng walang kap-oras na kapangyarihan. Pagkatapos, pinitik niya ang kanyang mga daliri, at sa isang iglap, isang malaking sinag ng espada ang lumipad mula sa kanyang mga daliri, na naglalabas ng nakakatakot na aura ng espada, na nakakatakot, at mabilis na sumulong sa kawalan, gumawa ng isang umuungol na hiyawan tulad ng dagat na umuungol, ang umuungal ang hangin sa bundok, at hamampas pasulong. Kabanata 389. Ang sword light na ipinadala ni Chen-Lei ay puno ng nakakatakot na sword energy. Ang sword chi ay hamampas na parang alon, na sumasakop sa isang malawak na kalawakan ng puti, agad na nilubog ang dalawang gintong sinag ng liwanag. Hindi lamang iyon, ang puting espadang ilaw ay gumawa din ng isang matalim na tunog ng paglusob sa hangin, humahanggos pasulong, upang direktang ilubog ang halimaw na gintong rhinoceros at hiwain ito ng laman na putik. Biglang nagbago ang mukha ng Golden Rhino, at ang sword chi na lumulubog na parang tsunami sa kanyang harapan ay napakalakas na naramdaman niya ang walang kapantay na war millet. Sa sandaling ito, napagtanto ng Golden Rhinoceros na siya ay sumipa ng isang bakal na plato. Si Chen-Lei ay tila hindi nakakapinsala, ngunit sa sandaling ito ay lumitaw, ito ay nakakatakot, at ito ay hindi isang bagay na maaari niyang labanan. Sa sandaling ito, ang panghihinayang mga bituka ng Golden Rhino ay bughaw, at wala siyang anumang bagay na magpanggap na isang tinidor, ngunit sa pagkakataong ito ay naging mabuti ito, at siya ay malas kapag siya ay sumipa ng isang super invincible na platong bakal. Kaya lang, bagamat may napansin akong mali at nag-provoke sa mga taong hindi dapat masaktan, talagang imposibleng hayaang mahuli ang mga gintong rhino. Nakita ko siyang umungol ng mabangis, at ang gininto ang liwanag ay lumabas mula sa kanyang katawan, na naging isang pabilog na maskara, na pinuprotektahan siya upang labanan ang walang katapusang liwanag ng espada ni Chen-Lei tulad ng siklab ng dagat. Kaya lang, masyadong malakas ang sword light na ipinadala ni Chen-Lei. Ginamit ni Chen-Lei ang Sky Lipong Sword Sutra para kontrolin ang Nine Heavens Jade Falling Sword Art, at ang sword light na nililiwanag nito ay hindi mapigilan at matalas. Bukod dito, ang kinuha ni Chen-Lei sa pagkakataong ito ay hindi isa o dalawang sword beam, kundi 10-10 daang sword beam. Ang bawat sword beam ay sinamahan ng nakakatakot na sword chi. Ito ay malawak at walang hangganan at direktang sinisingil, pabayaan ang isang gininto ang ulo na rhinoceros, kahit na may 10 o 20 ulo na magkakasama, napakahirap na pigilan ito. Nakita ko ang 12-dosenang mga sword lights, tulad ng isang flash flood, na dumaan, agad na lumubog sa malaking katawan ng Golden Rhinoceros Monster. Nang sumugod ang liwanag ng espada, ang gininto ang maskara ng gintong rhino ay hindi mas mahusay kaysa sa dayami na papel. Ito ay unang nawasak. Pagkatapos, daan-daang sword lights ang direktang tumama sa katawan ng Golden Rhinoceros. Ang Golden Rhinoceros ay kilala rin sa malupit na katawan nito. Ang laman at balat nito ay may walang katulad na kapangyarihan sa pagtatanggol, na may hahambing sa isang gintong espiritu. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nakaharap sa daan-daang nakakatakot na sword lights ni Chen-Lei, walang silbi ang malakas na defensive power na iyon.
Sa isang kisap mata, ang Golden Rhinoceros na ito ay direktang naapektuhan ng walang katapusang liwanag ng espada. Para kay Ling Qi, maging ang kanyang mga buto ay nabaluktot sa mga pira-piraso, dalawang malalaking gintong sungay ng rhinoceros na lamang ang natitira, naiwan sa lugar, nagniningning na ginintuang. Ang makapangyarihang Golden Rhinoceros Demon ay winasak ni Chen Li sa isang galaw lang. Maliban sa dalawang nagniningning na Golden Rhinoceros na sungay sa lupa na nagpatunay sa pagkakaroon ng napakalakas na Golden Rhinoceros na demonyo, walang Golden Rhinoceros na demonyo sa bagay na ito, ang mundo. Lagda. Ang hakbang ni Chen Li ay napakalakas, at agad na nahuli ang ilan pang makapangyarihang figure. Ang makapangyarihang mga figure na ito ay kabilang sa Monster Race at Sea Race. Sa pagtingin kay Chen Li sa oras na ito, ang kanyang mga mata ay puno ng pagbabantay. Ang lakas na ipinakita ni Chen Li ngayon ay nagparamdam sa kanilang lahat ng kaunting pressure. Malakas at nakakatakot ang mga celebrity na ito. Gayunpaman, kung ito lang ang paraan para umatras sila, magiging imposible ito. Ang mga figure dito ay lubos na kumpiyansa sa kanilang sariling lakas, at bawat isa ay may malalakas na hole card at naniniwala na sila ay matatalo. Sa kamay ng mga Golden Rhinocero, mayroon ding makapangyarihang kayamanan na nagel iligtas buhay. Gayunpaman, ang gininto ang rhinoceros ay masyadong malaki, at si Chen Li ay minamaliit. Ito ang magiging pagkakataon ni Chen Li na pumatay sa isang iglap, ginagawa itong Golden Rhino Company. Walang pagkakataon na gumamit ng life-saving hole card. To be honest, namatay lang itong Golden Rhinoceros, medyo nagkamali. Humakbang si Chen Li at pinulot ang dalawang gintong sungay ng rhinoceros na naiwan ng mga gintong rhino at isang gintong singsing na imbakan. Ang dalawang gininto ang sungay ng rhinoceros na naiwan ng mga gintong rhinocero ay nagdala ng sword beam ni Chen Li ng daan-daang beses, at ganap na hindi nasira. Ang mga ito ay napakatigas at masasabing isang bihirang material sa pagpino. Maraming iba pang mga halimaw at Siklan powerhouses, nang makita ang gawin ni Chen Li, lahat ay nagalit. Ngayon sa kontinente ng Xuanyuan, ang lahi ng halimaw at lahi ng tao ay magkatabi. Masasabi lamang na halos hindi nila pinananatili ang kapayapaan, ngunit mayroon pa ring matinding hidwaan sa pagitan ng mga seksyon. Kung hindi dahil sa napakalakas na dayuhang kalaban gaya ng dayuhang lahi, ang dalawang lahi ng tao at demonyo ay hinding-hindi magkakatabi. Sa mga lahi ng halimaw, maraming lahi at tribo ang kumakain ng tao. Kinuha din ng sangkatauhan ang gawain ng pagpatay sa mga demonyo at demonyo bago lumitaw ang mga dayuhang lahi. Masasabing may malaking contradiction sa pagitan ng dalawang panig, at hindi naman kalabisan kung sabihing kaaway sila ng mundo. Kaya lang nang lumitaw ang isang dayuhang lahi bilang isang makapangyarihang lahi na maaaring magbanta sa lahi ng demonyo at lahi ng tao, pansamantalang isinantibi ng lahi ng demonyo at sangkatauhan ng milyon-milyong taong mga hinaing at magkatuwang na tinanggihan ang kaaway. Sa katunayan, ang pagharap sa malakas na banta ng lahi ng dayuhan, hindi lamang ang lahi ng tao at lahi ng demonyo, kundi ang lahat ng matatalinong lahi sa kontinente ng Xuanyuan ay umabot sa isang tacit na pagkakaunawaan at nakipagkaisa sa isa't isa upang labanan ang lahi ng dayuhan. Siyempre, ang hindi mabilang na pagsisikap ng Xuan League ang humantong sa kasalukuyang sitwasyon. Gayunpaman, kahit na sa hindi mabilang na pagsisikap ng Profound League, ang iba't ibang lahi ay umabot sa isang pansamantalang kasunduan sa alyansa, ngunit sa ilang mga lugar, mayroon pa ring labanan at puot sa iba't ibang lahi. Sa ganitong uri ng Xuanwu Dangfu, walang pangangasiwa ng Xuanming, at walang higpit sa isa't isa, at nagsimula silang maging walang awa. Kaya, nang makita ng mga halimaw na ito si Chen Li, hindi nila naisip na hawakan ang kanilang mga kamay. Sa sandaling ito, ang makitang inalis ni Chen Li ang gininto ang sungay na iniwan ng demonyong Golden Rhino ay lalong nagpasakit sa kanilang puso. Libu-libong taon na ang nakalilipas, itinuring ng sangkatauhan ang lahi ng demonyo bilang material para sa pagdadalisay at agresibong pangangaso at pagpatay sa kanila. Noong panahong iyon, ang lahi ng tao ay lubhang malupit sa lahi ng demonyo. Hanggat ang lahi ng demonyo ay madakip, sila ay babalatan at babalatan, dumudugo upang alisin ang mga buto, at ang utak ay pipigain upang matatak ang kaluluwa. Sa iba't ibang paraan, labis na kinamumuhian ng lahi ng demonyo ang lahi ng tao.
Siyempre, ang sangkatauhan ay nahuhulog sa mga kamay ng isang lahi ng mga halimaw, at hindi yun magwawakas ng maayos. Lahat sila ay kinakain bilang pagkain. Ang ganitong uri ng memory inheritance ay hindi nawala dahil si Xuanming ay pumirma ng isang nakakasakit at nagtatanggol na kasunduan sa pagtulong sa isa't isa, ngunit inilibing ito ng malalim sa puso ng bawat angkan ng demonyo. Sa oras na ito, nakita ng ilang lahi ng demonyo si Chen Lei na iniligpit ang 2 gintong sungay ng rhinoceros na iniwan ng mga gintong rhino, at naalala nilang lahat ang ganitong uri ng alaala. Dahil dito, lalo pang pinasusuklaman ng mga halimaw na ito si Chen Lei, at hindi na sila makapaghintay na lumunin ng buhay si Chen Lei. Isang makapangyarihang demonyong leon, malaki, parang burol, na may nakakatakot na liwanag na nagniningning mula sa mga mata nito, ay tumingin kay Chen Lei, ang pumatay. Bagamat lumalaban din sila, kabilang sila sa panloob na labanan sa pagitan ng mga lahi ng halimaw. Gayunpaman, si Chen Lei ay kabilang sa sangkatauhan. Ngayon ang mga gintong rhinocero ay namatay sa mga kamay ni Chen Lei. Sa katunayan, 2 sungay na lamang ng rhino ang natitira na ginagamit bilang mga materyales para sa paglilinis ng tao. Hands-on. Sa oras na ito, isa pang makapangyarihang lahi ng halimaw ang bumaril din ng malamig na liwanag sa kanyang mga mata at pinilit siyang lapitan si Chen Lei. Ang halimaw clan na ito ay isang napakalakas na halimaw ng tigre. Ang mga leon at tigre sa lahi ng halimaw ay tiyak na 2 pinakamalakas na karera sa lahi ng halimaw. Masasabing sila ay mga hari at hegemonic sa mga lahi ng halimaw. Ang mga batang hari ng 2 tribong ito ay nagpapakita na ngayon ng puot kay Chen Lei. Hindi ko talaga alam kung maswerte ba si Chen Lei o hindi. Kabanata 390. Ang demonyong leon na ito ay kasing taas ng burol, puno ng pang-aapi. May kantab na pilak ang buhok sa buong katawan na may gintong min sa leeg na napakagwapo. At ang demonyong tigre, ang katawan nito ay napakalakas at matangkad din, na may 4 na paa na parang mga haligi. Nakatayo doon, marilag, parang burol, na nagbibigay sa mga tao ng napakalaking at walang katulad na presyon. Sa sandaling ito, ang 2 makapangyarihang lahi ng halimaw na ito ay nakatuon lahat ng kanilang atensyon kay Chen Lei, na may malaking pakiramdam ng pang-aapi. Kung ito ay isang ordinaryong lahi ng tao, sa ilalim ng malaking pakiramdam ng pang-aapi, natatakot ako na matatakot ito at mahimatay. Gayunpaman, kung ito ay isang layon na demonyo o isang tigre na demonyo, ang titig na maaaring magbigay sa mga tao ng matinding pressure ay walang epekto kay Chen Lei. Si Chen Lei ay magaan at kalmado, nang hindi nakakaramdam ng kahit katiting na presyon, at patuloy pa ring sumulong. Umuungol. Sa wakas, hindi napigilan ng demonyong leon, at nanguna sa pag-atake kay Chen Lei. Sa sandaling bumaril ang leon na demonyong ito, napakalakas nito. Ikinumpas niya ang kanyang malalaking kuko at sinampal ng malakas si Chen Lei. Sa paligid ng mga kuko nito, may mga sinag ng siglang liwanag na kumikislap, at ang mga pilak na ron ay magkakaugnay sa parehong oras. Napakalakas nila. Bago ito bumagsak, ang lupa ay gumuho, sumabog, at nahati, nakakatakot. Ang demonyong leon na ito ay isang makapangyarihang henyo sa linya ng demonyong leon. Mula pagkabata, pinag-aralan na niya ang mga kayamanan ng paglilinang ng angkan. Siya ay may malakas na kadugo at tila may potensyal na bumalik sa kanyang mga ninuno. Alamin na ang ninuno ng linya ng demonyong leon ay dating isang supreme fairy beast. Minsan siyang naglingkod sa ilalim ng Haring Diwata at tinawag siyang Siyam na Leon. Kaya lang, sa oras na ito, nauubos na ang dugo ng angkan ng demonyong leon, na walang malakas na lakas ng Siyam na Leon. Gayunpaman, kahit na ito ang kaso, ang hanay ng mga halimaw na leon ay napakalakas pa rin sa mga halimaw na angkan, ang mga master sa angkan ay parang mga ulap, at ang mga henyo ay sumusulpot ng walang hanggan. Ang demonyong leon na ito ang pinuno sa linya ng mga demonyong leon, at maaaring ituring na isang napakatanyag na henyo. Nakita ni Chen Lei ang demonyong leon na ikinakaway ang mga kuko nito at tinapik ito. Hindi siya natakot, ang kanyang mga kamao ay sumambulat sa banal na liwanag, at siya ay pumutok pataas. Boom! Si Chen Lei ay sumuntok, bumangga sa malalaking kuko na nahulog mula sa demonyong leon, at agad na gumawa ng malakas na ingay na parang lupa, at ang nakapalibot na lupa ay nanginginig ng walang katapusang.
Si Qianlei ay hindi gumalaw, ngunit ang demonyong leon, na may katawan na parang burol at napakalakas, ay umatras ng higit sa 100 hakbang ng magkasunod bago siya tumayong matatag. Naunawaan ng demonyong leon na ito ang nararamdaman ng demonyong gininto ang rhinoceros. Bago lumaban kay Qianlei, hindi ko maramdaman ang tunay na lakas ng celebrity clan na ito. Ang celebrity clan na ito ay nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan tulad ng isang bulkan, sobrang abnormal at malakas. Sa sandaling ito, naramdaman ng demonyong leon na ito na ang mga kuko na bumangga kay Qianlei ay may matinding sakit, at ang mga buto na kasing lakas ng bakal ay tila madaling mabali. Umuungol, galit na galit ang demonyong leon, biglang nagtaas ng ulo, at nagpakawala ng dagandong na yumanig sa lupa. Ito ang tunay na kayamanan na lion roar. Nauna rito, ang mga golden rhinocero ay naglabas din ng isang sonic wave type na ari-arian, na katulad ng isang lion's roar, ngunit kung ikukumpara sa mahuhusay na ari-arian ng orihinal na Lion Demon Clan, ang lakas ng ungol ng leon ay mas malala. Ngayon, habang umuungal ang demonyong leon na ito, nakakita siya ng puting sound wave mula sa bibig ng leon, na agad na nagiging isang transparent na hugis na parang leon, na naglalabas ng nakakabinging tunog. Nilinang patungo kay Qianlei. Sa mga mata ni Qianlei, ang hugis leon na treasure art na ito na binago ng sound wave ay nagtataglay ng hindi maipaliwanag na kapangyarihan, na naging dahilan upang hindi niya ito mapilitan. Mabilis na iniwasan ni Qianlei ang kanyang paraan ng pag-alis. Umuungol, talentadong treasure art na lion roar, na inilabas ng henyo ng leon at ang kanang demonyo ay tumama sa lugar kung saan nakatayo ngayon si Qianlei, at biglang nagpakawala ng nakakapang-alog na dagandong. Pagkatapos, sa lugar kung saan nakatayo si Qianlei, ang lupa ay direktang sumabog, at ang nakapalibot na lupa, tulad ng tubig ng ilog, ay tumaas sa kalangitan, na umabot sa taas na daan-daang metro, at ang paligid ay napuno ng alikabok. Pagkatapos, ang pamamaraan ng pag-ungol ng leon na ito ay sumabog, at ang magulong sound wave, tulad ng walang kapantay na mga espada, ay sumugod sa lahat ng direksyon, maging ito ay bato o isang higanteng puno, sa tuwing ito ay tanggeyan ng sound wave, ito ay direktang pinirito sa pulbos. Bagamat iniwasan ni Qianlei ang pangharap na pag-atake ng Lion Roar Art na ito, ang epekto pagkatapos na sumabog ang Lion Roar Art ay nasa lahat ng dako, ngunit walang paraan para makaiwas, maaari lamang niyang labanan. Sa kabutihang palad, kahit na ang output ng Lion Roar skill na ito ay hindi maliit, nasa loob na ito ng kakayahan ni Qianlei na mapaglabanan ito. Itinaas niya ang isang blue light na kurtina, na humaharang sa lahat ng hindi mabilang na sound wave na tumama dito. Nabaliw ang demonyong leon, sunod-sunod na nagpadala ng 3 makapangyarihang layon na umaatungal na kayamanan, at ang 3 makapangyarihang kayamanan sa anyo ng mga baliw na leon ay naging sound wave, na mahigpit na nakapalibot kay Qianlei. Galit na galit si Qianlei. Napaka-impress ng demonyong leon na ito na akala niya ay labis siyang tinatakot. Sa pag-iisip nito, hindi na umiwas si Qianlei, ngunit direktang pinakilos ang lahat ng tunay na diwa sa kanyang dantian at ginawa itong isang layer ng light curtain na ilang metro ang kapal, tulad ng isang kristal, na pumipigil sa 3 ito na napakalakas. Ungol ng leon. Ang 3 walang katulad na kasanayan sa pag-ungol ng leon ay tumama sa asul na malakristal na ilaw na kurtina, at biglang naglabas ng walang katapusang banal na liwanag. Ang hindi mabilang na mga sound wave ay nagdala ng mahusay na kapangyarihan at tumama sa asul ng mabangis. May kulay na light curtain. Ang asul na liwanag na kurtina, na ilang metro ang kapal, ay nagsimulang manginig ng malakas sa isang iglap, na parang anumang oras ay masisira. Gayunpaman, ang tunay na diwa sa katawan ni Qianlei ay patuloy na iniksyon sa asul na liwanag na kurtina. Kahit na ang asul na liwanag na kurtina ay nanginginig ng husto, ito pa rin ang perpektong pumalit sa 3 lion cub na umuungal. Pagkatapos, nakakita ako ng 3 malalaking asul na vortex sa itaas ng asul na liwanag na kurtina, na nagpapakita ng 3 asul na kristal na parang mga bituin, na biglang umiikot, at 3 malalaking bughaw na sinag ng liwanag ang agad na lumabas. Lumabas, sumabog patungo sa leon na demonyo sa unahan. Ito ay natural na kapangyarihan ng Blue Star Vortex. Hanggat ito ay nakaligtas sa malakas na pag-atake ng demonyong leon, ang malakas na pag-atake ng demonyong leon ay maaaring maaninag pabalik,
at ang kapangyarihan nito ay tumaas ng maraming beses. Ang tatlong malalaking bughaw na sinag ng liwanag ay bumaril diretso sa katawan ng leon na demonyo sa bilis na hindi nakikita ng mata. Sa malaking katawan ng leon na demonyo, mayroong tatlong malalaking butas ng dugo na malinaw bago at pagkatapos. Nakakakilabot. Umuungol. Isang dagandong na nakakabasag ng lupa ang narinig. Sa pagkakataong ito, hindi ito ang lakas ng ungol ng isang leon, kundi isang demonyong leon na umuungol habang nakaramdam siya ng tunay na sakit. Hindi inaasahan ng demonyong leon na talagang pinagkadalubhasaan ni Chen-Lei ang kakaibang pamamaraan, at agad siyang nasugatan ng hindi namamalayan. Natural, hindi pakakawalan ni Chen-Lei ang magandang pagkakataong ito. Sa pagitan ng mga daliri at bala, isang malaking at nakakatakot na liwanag ng espada ang lumipad mula sa kanyang mga daliri, naging isang malaking alon, at hamampas patungo sa demonyong leon. Ang kaluluwa ng demonyong leon ay malupit. Ngayon lang namatay ang Golden Bull Rhinoceros dahil sa pakulo ni Chen-Lei. Ang kapangyarihan ng panlilinlang na ito ay hinding-hindi ito susubukan ng leon na demonyo ng personal. Binuksan nito ang malaking bibig at binigyan ito ng maliwanag na lilang liwanag, lumilipad sa bibig nito.